Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1721 hanggang 1730. Paglaban sa mga inapo ng Diyos ng tubig sa iba't ibang paraan. Okay, kuya, sumang-ayon si Little Phoenix at sinimulang sunugin ang paligid. Sa susunod na sandali, ang Little Phoenix, na may mapusyaw na lilang apoy, ay bumagsak sa lupa sa paligid nilang tatlo at nagsimulang mag-apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking ambon ang tumaas sa hangin. Natuwa si Yang Yian. Talagang gumana. Pakiramdam niya ay maluwag ang lupang kinatatayuan niya. Sa oras na ito, sinimulan ni Yang Yian na hikayatin ang kanyang kapangyarihan, at ang malakas na tunay na enerhiya ay napasok sa kanyang mga binti. Bang! Para itong bato na itinapon sa putik, at pagkatapos ay maaaring gumalaw ang isang paa sa biglaang puwersa. Ang pangalawa at pangatlong tunog ay umalingaw sa kanyang mga tainga, at ang Bee-Fairy at Little Phoenix ay nabawi rin ang kanilang kalayaan. Ang kapangyarihan ng apoy ng Little Phoenix ay mas epektibo kaysa sa inaakala ni Yang Yian. Ang mahiwagang kapangyarihan ng Water God ng tahimik na mundo ng tubig ay gumuho sa sandaling ito. Pagkatapos ay muling tumunog ang tinig ng Little Phoenix, "Kapatid, nararamdaman ko ito, sa timog silangan na sulok." Habang nagsasalita, nagpaputok ng apoy ang Little Phoenix patungo sa timog silangan na sulok. Tumingin si Yang Yian sa mga mata ni Little Phoenix at naging purple, na may malabong lilang halo. Alam niya na ang maliit na Phoenix ang nag-activate sa kanyang purple pupils. Ito ay isang natural at minanang mahiwagang kapangyarihan, natatangi sa Phoenix, at sinamahan ng apoy ng Phoenix, kaya natural itong makapangyarihan. Sa sandaling ibinuko ng maliit na Phoenix ang kanyang bibig, tumingin si Yang Yian sa direksyon ng apoy na kanyang nabaril, at sigurado, may kakaibang hayop sa timog silangan na sulok ng bulwagan. Ito ay katulad ng inilarawan noon ng Bee-Fairy. Isa itong halimaw na may taas na 20 talampakan, na may katawan ng tigre, 8 paa, 8 buntot, at 8 ulo. Ang buong katawan nito ay itim na may mapusyaw na asul na kulay, at ang mga balahibo nito ay napakahaba. Ito ay isang inapo ng Diyos ng tubig. Ang sabi ng matanda ay ang kandaw, kaya dapat tama. Sa sandaling ito, ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sumigaw, "Puntahan mo ito at patayin mo ito, paglalaro ng lola, ito ay talagang kasuklam-suklam." Habang nagsasalita siya, ang Dragon Slaying Sword ay kumislap ng kulay pilak na liwanag, at biglang lumipad na parang matalim na palaso. Sa sandaling ito, ang Bee-Fairy at ang maliit na Phoenix ay sabay ding umalis. Nakasquat si Daor sa balikat ni Yang Yian, tumayo nang nakabaligtad sa kanyang buhok, at nag-transform. Tungkol naman sa Water God Beast na nagtatago sa timog silangan na sulok, medyo nagulat siya sa oras na ito. Hindi niya inaasahan na madiskubre siya ng 3 maliliit na lalaki sa kanyang paningin ng ganoon kabilis. Ngunit ang taong ito ay walang pakialam, at ang kanyang pares ng madilim na asul na mga mata ay nagbuga ng mahinang liwanag. Naglaslas si Yang Yian gamit ang Dragon Slaying Sword, gamit ang lahat ng kanyang lakas. Kop! Shi! Ang maliit na Phoenix ay sumigaw at nagluwa ng lilang apoy mula sa bibig nito. Mukha lamang itong kasing liit ng daliri, ngunit ang kulay ay isang layer na mas malalim kaysa sa light purple. Sa tingin ko hindi ito mahina. Tungkol naman sa Bee-Fairy, ang buong katawan nito ay nagniningning sa oras na ito, at ito ay naging orihinal na anyo, isang siyam na pakpak na bubuyog, na may maitim na bubuyog sa likod ng kanyang buntot, na nakakatakot tingnan. Tumili si Daor, bumaba mula sa balikat ni Yang Yian, naging kulay ginto, at lumaki ang katawan nito, kasunod ng espada ni Yang Yian. Sa sandaling ito, sumabog silang lahat. Naglaslas si Yang Yian gamit ang isang espada, ngunit nakita niya ang inapo ng Diyos ng tubig na malamig na sumanggod, at ang 8 buntot sa likod ng taong ito ay gumalaw lahat. Sa madilim at tahimik na espasyo, ang 8 buntot ng inapo ng Diyos ng tubig ay sumambulat na may nakasisilaw na asul na liwanag, na nakaharap sa enerhiya ng espada ni Yang Yian. Boom! Pagkatapos ng isang mapurol na sandali, nawala ang enerhiya ng espada ni Yang Yian. Nagulat ito sa puso ni Yang Yian. Alam niya kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay ng kanyang sword energy kapag ito ay ganap na naibigay. Kahit na ang isang master tulad ng Godly Phoenix Granny ay kailangang umiwas sa 3 punto ng matalim na gilid. Ngunit ang inapo ng Diyos ng tubig ay talagang gumamit lamang ng 8 buntot upang mabali ang kanyang espada sa ulo. Mukhang napakadali. Paanong hindi mabigla si Yang Yian ng ganoong lakas? Gayunpaman, sa oras na ito, ang apoy ng maliit na Phoenix ay umabot din sa inapo ng Diyos ng tubig. Ang lilang apoy ay humigit kumulang 3 metro ang haba at kasing kapal ng isang daliri, na nagliliwanag sa halos lahat ng espasyo.
Sa sandaling ito, ang inapo ng Diyos ng tubig, marahil ay naramdaman ang kapangyarihan ng munting apoy ng Phoenix, ay hindi nang ahas na maging pabaya, at sumalakay na may 8 ulo at 8 buntot ng sabay. Tiningnan ni Yang Yian ang 8 ulo ng inapo ng Diyos ng tubig, nagsiwalat ng malakas na asol na liwanag, na may malademonyong aura na umaakyat sa langit, at ang 8 buntot ay pareho. Ang asol na kapangyarihan ng demonyo ay napakalakas. Gayunpaman, ang demonyong kapangyarihan ng inapo ng Water God ay nasa buong katawan niya sa sandaling ito, at ito ay naging isang malaking asol na lambat na agad na naglalaman ng apoy ng maliit na phoenix. Boom! Matapos ang isang dagandong, ang asol na lambat na nabuo ng inapo ng Diyos ng tubig ay talagang sinunog na may malaking butas sa pamamagitan ng apoy ng maliit na phoenix. Bagamat mukhang maliit ang lilang apoy, hindi naman ito mahina. Sa isang kisap mata, sinunog nito ng malinis ang asol na lambat ng inapo ng Diyos ng tubig. Hindi lamang iyon, pagkatapos masunog ng lilang apoy ng maliit na phoenix ang malaking lambat ng inapo ng Water God, ang natitirang kapangyarihan ay hindi nabawasan at direktang sinunog ang katawan ng inapo ng Water God. Sa pagkakataong ito, ang inapo ng Water God ay malamig na sumangot, at ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng asol na liwanag, na parabang mayroon siyang isang layer ng barrier defense, sinusubukang hadlangan ang asol na apoy ng maliit na phoenix sa labas ng katawan. Boom! Nagkaroon ng isa pang mapurol na dagandong. Nagliwanag ang buong bulwagan. Sa isang iglap, tanging asol na lang ang nakasisilaw. Hindi napigilan ni Yang Yian na ipikit ang kanyang mga mata. Iniisip niya sa kanyang puso na ang apoy ng maliit na phoenix ay dapat na walang silbi. Ang pagtatanggol ng inapo ng Diyos ng tubig ay mukhang kamangha-mangha at mahirap itong basagin. Tulad ng iniisip niya sa kanyang puso, isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Ungol. Napakalakas ng dagandong. Biglang nagningning ang mga mata ni Yang Yian matapos itong marinig. Alam niya na ang Bee Fairy ay hindi maaaring gumawa ng ganoong iyak, at ang maliit na phoenix at dower ay mas malamang na gawin ito. Maaari lamang itong sigaw ng inapo ng Diyos ng tubig. Tila hamina ang nakasisilaw na asol na liwanag sa sandaling ito. Binuksan ni Yang Yian ang kanyang mga mata at tumingin, at agad na tuwang-tuwa. Nakita niyang naglaho ang depensa ng inapo ng Diyos ng tubig, ngunit isang malaking butas ang lumitaw sa kanyang katawan. At ang isang lilang apoy na kasing laki ng kamao ay hindi napatay sa inapo ng Diyos ng tubig. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Hindi niya akalain na ang apoy ng maliit na phoenix ay maaaring maging napakalakas. Hindi ito mapapatay. Ang lilang apoy ay malinaw na ang pinakamataas na kapangyarihan ng maliit na phoenix. Sa hindi maapula na apoy, sapat na ito upang magdusa ang mga inapo ng Diyos ng tubig. Sa oras na ito, ang engkanto ng bubuyog ay nagpakalakas din. Ang 9 na pakpak ay pumutok at naging oras. Naramdaman ni Yang Yian na ang engkanto ng pukyutan ay nagpamalas ng lakas sa bilis na mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Ang 9 na pakpak ay kumapa sa kaliwa at kanan, at ang buntot na karayom ay kumikislap ng mahina, na naglulunsad ng isang mabangis na pag-atake sa mga inapo ng Diyos ng tubig. Tinusok ng malabong karayom sa buntot ang katawan ng mga inapo ng Diyos ng tubig. Puff puff puff. Danggol dagandong dagandong. Ang mga inapo ng Diyos ng tubig ay hindi nakaiwas sa atake ng engkanto ng bubuyog, at hindi rin nila ipinagtanggol ang kanilang sarili. Diretso silang tinusok ng Bee Fairy at nagpakawala ng malagim na dagandong. Papatayin kayong lahat ng Diyos na ito, nararapat kayong mamatay, dagandong ng dagandong. Ang mga inapo ng Diyos ng tubig ay naghiyawan at umatungal. Tinusok ito ng mga karayom sa buntot na ibinigay ng diwata ng bubuyog, na nag-iwan ng maliliit na butas ng dugo sa katawan nito, ngunit ang mga sugat ay naiwan na may dugong bughaw. Alam ni Yang Yian na ang bawat lahi ay iba. Hindi lahat ng lahi ay may pulang dugo. Ngayon ang mga inapo ng Diyos ng tubig ay may dugong bughaw. Ang mga inapo ng Diyos ng tubig ay galit na galit at napaungol. Pagkatapos, ang kanilang buong katawan ay natatakpan ng asol na liwanag. Ang 8 ulo at 8 buntot ay sumambulat sa mga bughaw na sinag, na bumabalot sa kanilang buong katawan at hinabol ang diwata ng bubuyog. Alam ni Yang Yian na ang pagkakataon ay hindi hahayaang magtagumpay ang mga inapo ng Diyos ng tubig. Sa pagharas ng Bee Fairy sa mga inapo ng Water God, ito ang pinakamagandang pagkakataon para kay Yang Yian na kumilos. Kuwadrado na pulgada ng langit at lupa magbigkis. Isinaaktibo ni Yang Yian ang mahiwagang kapangyarihan ng square inch ng langit at lupa, itinaas ang kanyang kamay at gumamit ng batas na mahiwagang kapangyarihan upang salakayin ang mga inapo ng malalim na tubig. Pagkatapos ay muli siyang bamulong, pinagmulan ng tubig, mamatay. Sa sandaling ito, inactivate niya ang kapangyarihan ng butil na pinagmulan ng tubig sa kanyang katawan, ibinuhos ito sa dragon slaying sword, at nilaslas ang mga inapo ng Water God. Siya
Hindi ginamit ang kapangyarihan ng pinagmulan ng tubig noon dahil pakiramdam niya ay hindi pa tama ang panahon. Ngayong kumilos na ang Bee Fairy para pigilan siya, alam ni Yang Yian na ang oras na. Inatake niya ng walang pag-aalinlangan. Ang kapangyarihan ng pinagmulan ng tubig ay kasalukuyang pinakamakapangyarihang kapangyarihan na magagamit niya sa kanyang katawan. Ginamit din niya ang Dragon Slaying Sword para pagpalain ang kapangyarihan ng batas. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay hindi pa nagagawa. Naniniwala si Yang Yiyo na kahit na ito ay nasa ika-6 na antas, gagawin niyang mawala ng isang layer ng balat ang inapo ng Diyos ng tubig kung hindi siya mamamatay. Sa tulong ng makapangyarihang Fang Con Chen Kun Magical Power, hindi pa banggitin na ang isang hampas ay maaaring pumatay sa kanya, ngunit kailangan niyang mag-iwan ng isang bagay sa inapo ng Diyos ng tubig. Matapos ang pag-atake, hindi binaygo ng batas ni Fang Con Chen Kun si Yang Yiyo. Sa loob ng 100 metro ay ang saklaw ng batas ni Fang Con Chen Kun. Sa loob ng saklaw na ito, tiyak na magagamit niya ang batas ng pag-urong. Gusto niyang gawing mas maliit ang inapo ng Diyos ng tubig at pagkatapos ay gamitin ang basbas ng Dragon Slaying Sword para patayin ito. Sa susunod na sandali, ang batas ni Fang Con Chen Kun ay naisaaktibo, at ang malaking katawan ng inapo ng Diyos ng tubig ay nagsimulang lumiit sa bilis na nakikita ng mata. Sa isang kisap mata, naging tuta ito. Sa sandaling ito, tumawa si Yang Yiyo at nilaslas ang inapo ng Diyos ng tubig gamit ang isang espada. Kabanata 1722 naghihintay sa tama. Naglaslas si Yang Yian na may walang awa na intensyon. Sa oras na ito, ang inapo ng Diyos ng tubig ay natakot at nalaman na ang kanyang katawan ay biglang lumiit, at si Yang Yian ay naging isang higanti. Hindi niya akalain na kailangan niyang tumangala sa isang tao. Dahil sa pagbabagong ito, nabigla at nagalit ang inapo ng Diyos ng tubig. Nagulat siya dahil naramdaman niya ang isang hindi pa nagagawang kapangyarihan ng batas na ipinatupad sa kanya, at walang palatandaan. Wala man lang siyang naramdaman. Sa isang kisap mata, ang taong monghe ay naging isang higanti sa kanyang mga mata. Upang maging tumpak, siya ay naging mas maliit. Siya ay nagalit dahil siya ay talagang ginawa ng isang maliit na monghe ng tao. Kinailangan niyang tumangala sa taong monghe na ito. Sa kasong ito, paano siya hindi magagalit? Ngunit sa sandaling ito ay umabot sa isang lubhang mapanganib na punto, dahil ang inapo ng Diyos ng tubig ay natagpuan na ang kapangyarihan ng batas sa kanya ay mahigpit na pinigilan, na sobrang nakakatakot. At ang panunood ni Yang Yian na pumutol gamit ang isang espada, syempre, hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mga mata o pangunawa ng inapo ng Diyos ng tubig. Ang pinaka-nakakatakot ay ang Azure Beam ng liwanag sa kabilang kamay ni Yang Yian, na nagparamdam sa inapo ng Diyos ng tubig na ganap na nanganganib, ang banta ng kamatayan. Sa sandaling ito, ang inapo ng Diyos ng tubig ay takot na takot. Alam nitong kung hindi nito maalis ang kapangyarihan ng batas sa katawan nito, hindi man ito mamatay sa pagkakataong ito, baka mawalan ito ng patong ng balat. Sa pag-iisip nito, alam ng inapo ng Diyos ng tubig na kailangan nitong gamitin ang trump card para mawala ang kasalukuyang krisis, kung hindi ay mauwi ito sa kanal. Ngunit alam din niya na kapag ginamit niya ang paraan sa ilalim ng kahon, kahit na siya ay nakatakas sa krisis na ito, siya ay magkakaroon ng malubhang pinsala. Ngunit sa oras na ito, alam ng inapo ng Diyos ng tubig na kung hindi niya gagamitin ang trump card, siya ay matatapos. Sa isang iglap, hindi na ito inisip ng inapo ng Diyos ng tubig. Sa oras na ito, gusto niya munang malimpasan ang krisis na nasa harapan niya. Pagkatapos gumawa ng desisyon sa kanyang puso, umungal ang inapo ng Diyos ng tubig. Tahimik na tubig mundo liwanag ng Diyos ng tubig, pumapatay ng Diyos. Ito ay parang isang malabo na tala sa mga tainga ni Yang Yian, napakalabo. Ngunit sa oras na ito, nakita ni Yang Yian na ang mga asol na rune ay lumitaw sa buong katawan ng inapo ng Diyos ng tubig. Matapos lumipad ang mga rune na ito mula sa katawan ng inapo ng Diyos ng tubig, bumuo sila ng isang nasasalat na katawan. Kapag pinagsama-sama, sila ay tila isang uri ng baluti. Mukhang napakahiwaga, ngunit nagbigay din kay Yang Yian ng pakiramdam ng isang bundok na lalabas sa mundo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at alam niyang hindi magiging simple ang inapo ng Diyos ng tubig. Sa kasong ito, kung ang inapo ng Diyos ng tubig ay hindi hanggal, dapat niyang gamitin ang kanyang trump card, kung hindi, mawawala ang isang layer ng balat kung hindi siya mamatay. Kahit na ang taong ito ay hindi karapat-dapat na banggitin sa bibig ng kanyang matandang lalaki, alam ni Yang Yian na ang sinumang maglakas loob na tawagin ang kanyang sarili na isang Diyos, kahit na siya ay isang inapo ng Diyos ng tubig, ay dapat na isang makapangyarihang pag-iral. Bukod pa rito, sinabi ng matanda noon na ang taong ito ay katumbas ng 6 na turn scattered immortal, at ang pagkakaroon ng Golden Immortal sa mundo ng engkanto ay tiyak na hindi mahina. Ngayong nakita niya ang mga asol na rune na umuusbong mula sa inapo ng Diyos ng tubig at naglalabas ng hindi pa nagagawang aura, naging mas maliit din si Yang Yian.
Kung siya, ang Bee Fairy, at ang maliit na Phoenix ay hindi mapipilit ang inapo ng Diyos ng tubig na gamitin ang kanyang trump card, kung gayon ang tatlo sa kanila ay nagsasanay ng walang kabuluhan. Sa pagkakataong ito, gaano man kalakas ang counterattack ng mga inapo ng mga Diyos, alam niyang Yian na nasa lugar ang kanyang paraan, at sa pagkakataong ito, kahit na ano, mawawalan din ng balat ang taong ito. Boom boom boom. Bumangon ang asul at asul na liwanag. Umalangaw-ngaw ang nakakabinging tunog sa buong bulwagan. Ito ang banggaan sa pagitan ng kapangyarihan ng pinagmumula ng tubig ni Yang Yian at ng kapangyarihan ng mga inapo ng Diyos ng tubig. Sa katunayan, alam ni Yang Yian na hindi mahina ang kanyang kapangyarihan, dahil ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng tubig, ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan ng tubig sa mundo. Ang kaibahan ay ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay hindi maaaring gumamit ng 10,000 ng kapangyarihan ng butil ng pinagmumulan ng tubig, ngunit hindi masama na magamit ito. Sa marahas at nakagigimbal na pagkabigla, nalaman ni Yang Yian na ang kanyang espada ay nalaslas ng hindi mapigil ang momentum, at walang puwersa ang makakapigil dito. Ito ay ganap na isang dominanteng momentum. Pareho silang mga asul na kapangyarihan, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay malalim, habang ang kapangyarihan ng mga inapo ng Diyos ng tubig ay mababaw. Pareho nilang kontrolado ang kapangyarihan ng tubig, ngunit sa sandaling ito, nakatagpo pa rin ng trahedya ang mga inapo ng Diyos ng tubig. Ito ay kilala bilang ang Diyos ng tubig. Ang ipinagmamalaki at misteryosong kapangyarihan nito ay ang kakayahang kontrolin ang tubig sa mundo. Gayunpaman, pagkatapos ng banggaan sa kapangyarihan ni Yang Yian, ang mga inapo ng Diyos ng tubig ay nasa trahedya. Para itong isang batang magsasaka na nakikipagkita sa kanyang ninuno. Ang buong kapangyarihan ay pinigilan. Kung hindi dahil sa sarili nitong malalim na paglilinang at pilit na nilalabanan, ito ay nakamamatay. Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yian ang isang sigaw, ungol, dagandong, dagandong. Ang kapangyarihan ng dalawang mukha ang nagpapaliwanag sa buong kalawakan. Sa oras na ito, biglang nalaman ni Yang Yian na siya ay natama ng napakalakas na puwersa. Lumipad pabalik ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng maalat na lalamunan at hindi napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Ang kanyang katawan ay tumama sa malayo, na parang tumama sa isang pader. Sa susunod na sandali, isang mahiwagang bagay ang nangyari, at ang buong kapaligiran ay nagbago ng husto. Ang orihinal na tahimik na mundo ay nagsimulang unti-unting lumiwanag sa oras na ito. Nang tumingin muli si Yang Yian, nakita niya na ang buong bulwagan ay nagbago ng husto. Nawala ang madilim na mundo, at ang malasalamin na tubig sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unti ding naglaho sa sandaling ito, na naging orihinal na hitsura nito. Ang orihinal na anyo ng isang napakataas na palasyo ay lumitaw sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, tumawa si Yang Yian, alam niya na ang mahiwagang kapangyarihan ng mga inapo ng Diyos ng tubig ay nasira. Ang bulwagan na gawa sa puting marmol ay naibalik sa orihinal nitong kulay. Bagamat naapektuhan siya ng malakas na force field, hindi siya masyadong nasaktan. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, tumayo, at naglakad pasulong. 100 metro ang layo sa kanyang paningin, nagbago na ang tinaguriang descendant ng Water God. Ang hitsura ay pareho pa rin na may 8 ulo at 8 buntot, ngunit ito ay mukhang lante sa oras na ito, at ang mapusyaw na asul na glow ng buong katawan ay napakadilim. Alam ni Yang Yian na hindi nagsamantala ang taong ito. Siya, ngumisi at sinabing, Diyos ng tubig. Haha, ngayon ko na po kayo padalhan. Habang nagsasalita, hinawakan ni Yang Yian ang dragon slaying sword at naglakad patungo sa inapo ng Diyos ng tubig hakbang-hakbang na may ngiti. Lumapit din ang Little Phoenix at ang Bee Fairy sa magkabilang gilid. Napag-alaman nilang tatlo na ang power aura ng descendant ng Water God ay napakadilim sa oras na ito. Naramdaman nilang tatlo na maayos na ang kabuuang sitwasyon at mas nakaka-relax ang kanilang pakiramdam. Huwag, bigyan mo ako ng 6 na pagkakataong mabuhay, at ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan dito. Natigilan sina Yang Yian at Feng Xian. Hindi nila akalain na ganito kabilis sumuko ang lalaking ito, at sinabi pa kung anong mga kayamanan ang ibibigay niya. Sabihin mo sa akin, anong klaseng halimaw ka? Bakit ka na naman nagpapanggap na multo at nagpapanggap na Diyos ng tubig? Tanong ni Yang Yian, itinutok ang kanyang espada dito. Ang inapo ng Diyos ng tubig ay nagsabi, ang maliit na demonyo ay talagang isang patak ng dugo mula sa Diyos ng tubig. Ito ay maaaring ituring na isang pagkakatawang tao ng Diyos ng tubig. Ito ay nananatili dito sa utos ng Diyosa, naghihintay sa isang nakatakdang tao na dumating. Naisip ni Yang Yian sa kanyang sarili, tama ang matanda. Ang taong ito ay isang pagkakatawang tao. Ngunit nang marinig niya itong magsalita, tila nagkaroon siya ng ideya at nagtanong, utos ba ito ng Nine-Tailed Demon Emperor? At sino ang itinadhana? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Ang inapo ng Diyos ng tubig ay nagsabi, ito ay ang Nine-Tailed Goddess.
Mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Diyosa ay umalis at hiniling sa tunay na Diyos ng tubig na mag-iwan ng isang patak ng dugo. Ito ang maliit na demonyo pagkatapos na maliwanagan. Sinabi niya na ang isang nakatalagang tao ay darating sa palasyo ng engkanto sa hinaharap, at pagkatapos ay ang maliit na demonyo ay mababago sa orihinal nitong anyo, at ang iba pang mga butil ay ibinigay. Ang isa ay si Shi Shen, at ang isa ay si Shen Di Jiang. Katulad ko ang status nilang dalawa, pero may premise na kailangan mo silang talunin. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa amin isa-isa maaari mong makuha ang aming Blood Essence Beads, at pagkatapos ay magagamit mo ang Blood Essence Beads upang buksan ang Nine-Tailed Heavenly Fox Palace. Ang mga bagay na iniwan ng Nine-Tailed Goddess para sa itinadhana ay nasa Heavenly Fox Palace. Kung wala ang Blood Essence Beads nating tatlo, o sa madaling salita, kung hindi mo matatalo ang Blood Essence ng tatlong Guardian Gods, hindi ka makapasok sa Heavenly Fox Palace at kunin ang mga bagay na naiwan ng Goddess. Matapos magsalita ang mga inapo ng Diyos ng tubig, naisip ni Yang Yiyo na katulad ito ng sinabi ng Biferi noon, iyon ay, ang pagkakaroon ng tatlong Diyos na tagapag-alaga na binabantayan. Ito ay lamang na ito ay naging ang estado ng mga clone ng kakanyahan ng dugo. Ang punto ay sadyang inayos ito ng asawa ng aking amo. Ang tanyag na kasabihan ng Diyos ng tubig, naghihintay para sa nakatakdang tao sa ibang pagkakataon, ay ang pangunahing punto. Sino si? Itong taong nakatadhana. Ang mga mata ng Biferi ay nagliwanag, at ang mga mata ni Yang Yiyo ay kumislap din ng isang sinag ng liwanag. Ngunit sa sandaling ito, matapos magsalita ang mga inapo ng Diyos ng tubig, ang kanyang buong katawan ay kumislap ng liwanag at naging isang butil na kasing laki ng walnut, na lumulutang sa harap ni Yang Yiyo. Kabanata 17:23, ang salungatan sa pagitan ng langit at tao. Nakaharap sa asul na butil na binago ng inapo ng Water God, iwinagayway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at direktang kinuha ito. Tanging ang kanyang mga mata lamang sa kanyang puso ang malabong nahulaan kung sino ang nakatadhana sa bibig ng inapo ng Diyos ng tubig. Either it was the old man, or it was him. Anyway, alam niyang hindi yun ang Biferi. Dahil ang taong may pinakamalalim na koneksyon sa Nine-Tailed Immortal Mansion ay si Master Yun Changxi, at ang huli ay siya, na ginawa siyang apprentice ng matanda. Ang pagkakataon ay tungkol sa sanhi at bunga. Hindi mahalaga kung ano ang kasangkot, walang kapalaran at sanhi at epekto. Sino ang matanda? Iyon ang asawa ng Nine-Tailed Demon Emperor, at siya, si Yang Yiyan, ay apprentice ng matandang lalaki, at ang Nine-Tailed Demon Emperor ay asawa ng kanyang amo. Ito ang kapalaran, at higit pang pagkakataon. Kaya tinipon ni Yang Yiyan ang mga butil ng walang pag-aalinlangan. Ayon sa mga inapo ng Water God, kailangang kolektahin ang dugo at essence beads ng Shi Corpse God at ng God Emperor Jiang, para makapasok ka sa Heavenly Fox Palace. Ang totoong bagay ay nasa Heavenly Fox Palace. Pagkaraang kolektahin ni Yang Yiyan ang mga butil ng mga inapo ng Diyos ng tubig, isang kalabog na tunog ang narinig, at ang harapan ng lupa ay biglang lumiwanag, at isang gate na may nakasisilaw na puting liwanag ay lumitaw. Kasabay nito, lumipad palabas ng portal ang tatlong mapusyaw na asul na batong hugis diamante. Mula sa malayo, ito ay tatlong kumikislap ng makinang na asul na liwanag, na lumilipad palabas ng gate na parabang sila ay espiritual, at may napakalakas na pagbabago-bago ng espiritual na kapangyarihan. Gayunpaman, sa pangunawa ni Yang Yiyan, hindi ito mukhang espiritual na enerhiya, dahil ito ay masyadong makapangyarihan, mas dalisay kaysa espiritual na kapangyarihan, o sa pangunawa ni Yang Yiyan, ito ay mas advanced, mas mataas kaysa sa espiritual na kapangyarihan. Ito ay ganap na hindi isang antas ng espiritual na kapangyarihan. Higit sa lahat, nalaman ni Yang Yiyan na matapos ang tatlong asul na ilaw na ito ay lumipad, ang mga butil ng tubig sa kanyang katawan ay talagang nakaramdam ng pagkasabik, labis na kagalakan, tulad ng kagalakan ng isang bata na makakita ng candy. Alam niya na ang bawat uri ng kapangyarihan ay may mga katangian, at kitang-kita na ang tatlong asul na ilaw na ito o tatlong baby fist size na hugis diamante na mga bato ay ilang uri ng kakaibang mga bato na may mga katangian ng tubig na naglalaman ng kapangyarihan. Nang walang oras na mag-isip, naghanda si Yang Yiyan na kunin ito sa kanyang kamay. Gayunpaman, nang gagawa na siya ng hakbang, may mas mabilis na kumilos kaysa sa kanya. Ang Biferi ang nagpakpak ng kanyang siyam na pakpak. Sa susunod na sandali, tatlong asul na ilaw ang nasa kanyang mga kamay. Pagkatapos, kumikislap ang buong katawan ng Biferi at naging anyong tao. Pagkatapos ay nagkatinginan si Yang Yiyan at ang Biferi. Ngumiti si Yang Yiyan sa Biferi at sinabing, ang galing talaga ni Sister Jier sa pakikipaglaban. Nakikita niya ang isang sinag ng liwanag sa mga mata ng Biferi. Si Yang Yiyan ay nakakita ng napakaraming ganoong mga ilaw. Ito ang liwanag ng kasakiman. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Yang Yiyan na mapabuntong hininga sa kanyang puso, lumalabas na ang mga nilalang sa mundo ng engkanto ay sakam din, at hindi sila naiiba sa mga magsasaka.
Nang matapos siyang magsalita, umalangaw sa kanyang isipan ang tinig ng matanda. Tandaan mo, bata, sinumang may buhay na nilalang ay magkakaroon ng kasakiman hanggat mayroon silang mga hinahangad. Ang pagkakaiba ay ang kasakiman na ito ay maaaring malaki o maliit, o masasabing pagnanasa. Ang malalaking pagnanasa ay sumisira ng tao, ang maliliit na pagnanasa ay nakakagambala, ang huli ay likas ng tao, ang una ay hindi kanais-nais, ito ang madalas na sinasabi sa iyo ng iyong guro, sa daan ng paglilinang, hindi ka basta-basta mapagkakatiwalaan ang mga tao. Ang munting bubuyog na ito ay sakam, ngunit hindi mukhang seryoso, hintayin natin kung ano ang magiging reaksyon niya, haha, ito ay magiging kawili-wili sa lahat ng bagay, kailangan mong matindaan ang lahat ng bagay na ito, kawili-wili sa buhay, kung gayon, hinaharap, at gamitin ito para balaan ang iyong sarili. Disciple lang ang nakakaalam. Sa pagkakataong ito ay sinagot ni Yang Yiyo ang kanyang Panginoong si Yun Changxi ng matapat at seryoso sa kanyang isipan, dahil alam niyang tama ang matanda. Ito ay maingat na nagtuturo sa kanyang sarili, at siya rin ay dumating sa lahat ng paraan, buhay at kamatayan, nakakita ng napakaraming bagay, at ang kanyang mga kamay ay nabahira ng dugo. Sa huli, lahat ng bahid ng dugo na ito ay dulot ng kasakiman. Hindi ito ang gusto niya. Siyempre, hindi niya alam ang kasakiman ng kaaway, kundi pati na rin ang sarili niyang kasakiman. Naiintindihan din niya ang ibig sabihin ng matanda. Bilang isang buhay na nilalang na may laman at dugo, walang sinuman ang makakaiwas sa mundo, kasama na ang mga nilalang sa mundo ng diwata, ngunit mayroong isang premise, iyon ay, ang pagnanais ay dapat na limitado. Ito ay kapareho ng pagiging isang tao, dapat na mayroong ilalim na linya ng mga prinsipyo, at gayon din sa kasakiman. Ang maliit na kasakiman ay maaaring mabuhay, at ang malaking kasakiman ay maaaring pumatay. Sa kasalukuyan, ang Bee Fairy ay sakam. Tumingin sa kanya si Yang Yiyo, ngunit may hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang puso. Dahil alam niya na kung hindi makontrol ng Bee Fairy ang kanyang kasakiman, malamang nasusunod na ito laban sa kanya, na siyang resulta na hindi niya gustong makita. Noon pa man ay maganda ang impresyon niya sa Bee Fairy, at ayaw niyang mahulog sa mga ganoong bagay. Kung makuha niya ang kayamanan at hiningi ito ng Bee Fairy, ibibigay niya ito sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Siya ito, Yang Yiyan. Maaaring medyo exaggerated na sabihin na pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan at katapatan, ngunit palagi niyang ginagawa ito sa kanyang mga kaibigan at kapatid. Ngayong nakuha na ng Bee Fairy ang yaman na lumipad palabas ng gate, at nalampasan na siya nito para makuha muna, hindi siya komportable. Ang pariralang si Sister Gier ay magaling sa pakikipaglaban ay hindi para purihin ang Bee Fairy, kundi para ipahayag ang kanyang panloob na kawalang kasiyahan. Sa isip niya, bakit ka ba nagmamadali? Ako, Yang Yiyan, ay hindi kailanman tinatreto ang mga tao sa paligid ko ng hindi patas kapag nakakuha ako ng magagandang bagay. Kahit na makuha ko ang bagay na ito, ibibigay ko ito sa iyo at sa akin kung gusto mo ito. Ngunit ikaw ba, ang Bee Fairy, masyadong balisa. Sa una, hindi siya masaya, ngunit pagkatapos makinig sa mga salita ng matanda, si Yang Yiyan ay nagkaroon ng kaliwanagan sa kanyang puso. Lubusang nakita ng matanda ang problema at sinabi sa kanya na ito ang hitsura ng lahat ng may buhay, hindi na kailangang mag-alala, kung siya ay nagmamalasakit dito, siya ay mahuhuli. Tingnan natin kung ano ang susunod na gagawin ng Bee Fairy. May mga ideya siya. Ganon din siya diba? Pagkatapos pag-isipan ito, naging mas walang pakialam si Yang Yiyan. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Yang Yiyan kung ano ang tatlong asul na ilaw at tatlong bagay na kasing laki ng kamao ng sanggol na lumipad palabas ng gate. Kaya tinanong niya ang kanyang master na si Yun Changxi, ano ba talaga ang tatlong asul na ilaw kanina? Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ng matanda, Fairy Stone, isang tunay na water-attributed Fairy Stone, kung ihahambing sa grado, ito ay dapat na isang medium-grade water-based na Fairy Stone. Biglang napagtanto ni Yang Yiyan na hindi nakapagtataka na ang espiritual na enerhiya sa kanyang pangunawa ay sapat at dalisay, at ito ay ganap na hindi maihahambing sa mga espiritual na bato sa mundo ng paglilinang. Kaya iyon ang dahilan kung bakit, ang butil na pinagmula ng tubig sa aking katawan ay tumatalon sa tuwa. Ungol ni Yang Yiyan. Habang nakikipag-usap sa matanda, hindi alam ni Yang Yiyan na ang puso ng Bee Fairy ay nakikipag-usap din sa langit at tao. Sa katunayan, pagkatapos makuha ni Yang Yiyan ang Water God Bead na binago ng mga inapo ng Water God, nagbago ang isip niya, dahil ang mga inapo ng Water God ay nagsabi bago sila naging mga butil na kung maaari silang magtipon, ang tatlong Guardian Gods ng Nine-Tailed Demon Emperor ay maaaring magbukas ng Sky Fox Hall, at ang Nine-Tailed Demon Emperor ay nag-iwan ng isang bagay sa Sky Fox Hall. Ngunit ikinaway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at inalis ang Water God Pearl na binago ng inapo ng Water God, na naging dahilan upang magkaroon ng ilang ideya si Feng Xian. Feng Xian. Naisip na una, pumunta siya rito kasama si Yang Yiyan, at pangalawa, ang taong tinutukoy ng inapo ng Water God ay si Yang Yiyan,
o ang maliit na phoenix, o siya, si Feng Xian. Bakit dapat? Ikaw, Yang Yian, alisin mo ang Water God Pearl. Sa makatuwid, nawala ng balanse si Feng Xian sa kanyang puso, at nang bumukas ang gate, lumabas ang tatlong Water Fairy Stone, at kinuha niya ang mga Fairy Stone sa harap ni Yang Yian. Siyempre, may isa pang dahilan para dito. Nagmula si Feng Xian sa mundo ng mga engkanto, at nakilala niya ang mga batong engkanto sa unang pagkakataon, at kailangan din niya ang mga batong engkanto upang maibalik ang kanyang antas ng Haring Engkanto, kaya't kinuha niya si Yang Yian ng isang hakbang. Ngunit, pagkatapos niyang makuha ang tatlong batong engkanto, narinig niya ang mga salita ni Yang Yian na may ngiti sa kanyang mukha. Magaling makipaglaban si Sister Jeer, at nagsimula siyang magpumigla sa kanyang puso. Bakit? Dahil ang Bee Fairy ay isang diwata, at higit pa sa isang figure mula sa huling panahon, masasabing isa siyang diwata sa mga diwata. In terms of wisdom, she is really not comparable to ordinary creatures. Paanong hindi niya narinig ang tono ng mga salita ni Yang Yian? Alam na medyo hindi nasisiyahan si Yang Yian. Ang una niyang reaksyon ay galit. Noong natanggap mo, Yang Yian, ang Water God Pearl, hindi mo ako kinumusta. Ngayong nakatanggap na ako ng tatlong Fairy Stones, hindi ka pa nakontento. Ikaw, hindi naman pwedeng ganito diba? Ang galit ay galit, ngunit sa isang iglap, maraming bagay din ang naisip ng Bee Fairy. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa antas ng Fairy King at nakikita ang mga bagay-bagay ng lubusan. Alam niya na hindi matalinong magkaroon ng gap kay Yang Yian sa oras na ito. Dahil hindi tama ang oras at lugar. Mali ito. Lahat sila ay nasa Fairy Palace ng Nine-Tailed Demon Emperor. Ngayon sila ay ligtas at maayos. Nalampasan nila ang antas ng mga inapo ng Diyos ng tubig, at mayroon pang dalawang Diyos na tagapag-alaga na haharapin. Ang Fairy Palace ng Demon Emperor, paano ito magiging napakasimple? Kung siya at si Yang Yian ay hindi nagtutulungan ng mabuti, lalo pa ang pagiging nakatadhana sa bibig ng mga inapo ng Water God, maaaring mahirap para sa kanila na mabuhay pa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang muling pagsilang, at ang kanyang paglilinang ay hindi pa nakakabawi sa antas ng kanyang nakaraang buhay. Ang isa pang punto ay naisip ng Bee Fairy ang pinakamahalagang punto. Kabanata 1724, Templo ng Bangkay. Naisip ni Bee Fairy ang aspetong ito ng karakter ni Yang Yiu. Siya at si Yang Yiu ay nagkaroon din ng pag-aaway, ngunit kalaunan ay nagkaroon sila ng kapayapaan. Tinulungan din ni Yang Yiu sila ni Liu Ermaho na maipanganak muli, na parang isang lifesaver. Sa huli, may utang siyang pabor kay Yang Yiu. Sa landas ng paglilinang, ang mga pabor ay napakahalaga din, hindi pa banggitin ang mga pabor na negel iligtas sa buhay. Kung hindi niya mabayaran ang gayong mga pabor, ito ay ilalagay sa kanyang puso sa hinaharap, na hindi mabuti para sa kanyang paglilinang. Bilang karagdagan, ang Bee Fairy ay may masusing pag-unawa sa karakter ni Yang Yiu. Naisip niya kalaunan na si Yang Yiu ay isang binata na pinahahalagahan ang pagkakaibigan at katapatan, at ito ang uri ng tao na kayang idikit ang kanyang leeg para sa kanyang mga kaibigan. Bilang isang demonyong diwata sa kaharian ng Immortal King, makakasigurado pa rin siya dito. Ito rin ang dahilan kung bakit nakipagkaibigan siya kay Yang Yiu noong una. Magkapatid pa ang tawag ng dalawa sa isa't isa. Sa wakas, hindi na niya makita si Yang Yiu, at ito ang pangunahing punto. Sa pangkalahatan, makikita ng mga maaaring umabot sa antas ng mga immortal ang kapalaran ng isang magsasaka. Ito ay hindi isang kumpletong pag-unawa, ngunit ito ay hindi isang problema upang makita sa pamamagitan nito. Gayunpaman, hindi niya makita si Yang Yiu. Ang ganitong mga tao ay tiyak na makakamit ng walang limitasyong malaking kapalaran sa hinaharap. Kaya pagkatapos ng panloob na pakikibaka, ang Bee Fairy ay mabilis na sumang-ayon kay Yang Yiu kung paano siya makakasama sa hinaharap. Naniniwala siya na sa karakter ni Yang Yiu, hanggat ang lahat ay nagtutulungan at nakapasok sa Nine-Tailed Immortal Mansion, kung mayroon man, hindi siya magiging maramo na tao, at magkakaroon siya ng bahagi ng mga kayamanan. Bukod dito, sa lakas na ipinakita ni Yang Yiu, kasama ang isang maliit na phoenix, alam ng engkanto ng bubuyog na kung talagang makikipag-away siya kay Yang Yiu, kahit na may paraan siya para iligtas ang kanyang buhay, o kahit na paraan para patayin si Yang Yiu, kahit na magtagumpay siya, ito ay isang kawalan sa huli. Kaya't ang engkanto ng bubuyog ay mabilis na nagpasya na huwag tumalikod kay Yang Yiu, o pinigilan niya ang kanyang panloob na kasakiman sa pinakamababa. Pagtingin kay Yang Yian, ngumiti ang Bee Fairy at sinabing, matamis talaga si kuya yon. Mas mabilis lang ako ng kaunti, kaya tutulungan kita. Narito ang mga Fairy Stone, na may katangiang tubig. Walang gaanong mga Fairy Stone sa mundo ng mga magsasaka, at ang mga ito ay katamtaman ng kalidad. Itago ang mga ito. Habang nagsasalita siya, ibinuko ng Bee Fairy ang kanyang mga kamay at iniabot ang tatlong batong diwata kay Yang Yian.
Nakikinig sa mga salita ng Bee Fairy at tinitingnan ang tatlong engkanto na mga bato na kanyang ibinigay, na naglalabas ng asul na halo sa kanyang palad at umaagos na parang tubig, si Yang Yian ay nagpakita ng isang maaraw na ngiti sa kanyang mukha sa sandaling ito, mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niya na pinigilan ng Bee Fairy ang kanyang panloob na kasakiman at naniniwala pa rin sa kanyang sarili, na nagpasaya kay Yang Yian. From the bottom of his heart, he was very willing na maging kaibigan ang Bee Fairy at tawagin itong kapatid. Ngayon nakikinig sa mga salita ng Bee Fairy at nakitang walang pagkukunwari sa kanyang mga mata, paanong hindi siya magiging masaya. Ngumisi siya at sinabing, Sister Jeer, itago mo ito para sa iyong sarili. Ang aking kasalukuyang cultivation ay umabot na sa great perfection of the Ascension Realm. Hindi ko na kailangan ng maraming espiritual na kapangyarihan. Mas nakatuon ako sa larangan ng kaliwanagan. Mas kailangan mo itong 3 fairy stone kaysa sa akin. Ate, ang tawag ko sa iyo, bakit 3 fairy stone lang ang pakialam ko? At saka, kailangan pa nating harapin ang susunod na 2 malaking Guardian Hall. Dahil ang mga inapo ng Diyos ng tubig ay mayroong mga espiritual na bato na nauugnay sa tubig dito, ang susunod na 2 lugar ay dapat ding umiiral. Ingatan mo sila. Tuwang-tuwa si Yang Yiu sa pagbabago sa puso ng diwata ng bubuyog. Ito ay nagpapakita na ang Bee Fairy ay isinasaalang-alang pa rin ang mga bagay batay sa kanilang pagkakaibigan. Hindi siya tumalikod sa kanya para sa 3 espiritual na bato. Ang kanyang puso ay hindi kontrolado ng kasakiman. Ito ay mas mahalaga kay Yang Yiu kaysa sa anupaman, dahil sinusunod niya ang prinsipyo ng pagpapahalaga sa pag-ibig at katwiran mula nang magsimula siya sa paglilinang, o ito ang kanyang paraan, at ito rin ang dahilan kung bakit palagi niyang magagawa ang panganib sa kaligtasan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Para naman sa Bee Fairy, nakinig siya sa mga prangka na salita ni Yang Yian at binigyan siya ng 3 engkanto na bato ng walang pag-aalinlangan. Wala siyang nakitang kasinungalingan sa mga mata ni Yang Yian, na nagpapakita na ang bawat salitang sinabi ni Yang Yian ay taos puso. Ito ang nagpahiya sa Bee Fairy. Alam niya na ginawa niya ang tamang pagpili at hindi niya nahusgahan ng mali si Yang Yian. Si Yang Yian talaga ang uri ng tao na inuuna ang pagkakaibigan. Pinakamahusay na alam ni Feng Xian kung gaano kalaki ang pakinabang na may dudulot ng 3 engkanto bato sa mga magsasaka. Ang mga ito ay malayo sa pagiging mga kayamanan ng langit at lupa na maihahambing sa mga espiritual na bato sa mundo ng paglilinang. At sinabi ni Yang Yian na hindi at ibinigay ang mga ito sa kanya. Sa sandaling ito, ang Bee Fairy ay labis na naantig. Kung mas sinsero si Yang Yian, lalo siyang nagi-guilty. Hindi niya kayang kunin ng mag-isa ang 3 espiritual na bato. Sa mahabang buntong hininga, tumingin siya kay Yang Yian at sinabing, napakalawak ng pag-iisip ni Brother Yon. Bakit hindi ko gawin ang pareho? Paano ito? Ikaw, ako at ang Little Phoenix ay nakakuha ng isa sa 3 mga batong engkanto. Patas iyon. Hindi na kailangan. Kukunin lahat ni Sister. Hindi ko na kailangan ng mga ito. Ang buong lakas ng katawan ni Shanhong ay pawang fire attribute, nababangga sa mga fairy stones ng water attribute. Sister, kailangan mo ng fairy stones para maibalik ang iyong cultivation at bumalik sa fairy world. Hindi kami nagmamadali. Gustong magpatuloy ni Yang Yian, ngunit nag-ambala siya ng Bee Fairy. Sinabi niya ng walang pag-aalinlangan, kung nakikilala mo pa rin ang iyong kapatid na babae, gawin mo ang sinasabi mo. Sa isang matigas na tono, bigla niyang binato ang 2 sa mga engkanto na bato kay Yang Yian. Sa sandaling ito, nakikita ni Yang Yian na ang bawat salita ng Bee Fairy ay taos puso, ngunit hindi na siya sumuko at tinanggap ito ng nakangiti. Sa ganitong paraan, nawala ang maliit na agwat sa pagitan ng 2 sa isang ngiti. Wala nang binanggit muli ang bagay na ito. Hindi talaga magagamit ni Yang Yian ang 2 fairy stone para sa Little Phoenix, kaya itinapon niya ang isa sa mga ito kay Daor. Gayunpaman, si Daor ay isa ring bayani sa kaganapang ito at maaaring gumamit ng diwatang bato ng katangian ng tubig. Hindi mahalaga kung sila ay tao o hindi, lahat sila ay nangangailangan ng kapangyarihan ng langit at lupa upang mapabuti ang kanilang paglilinang. Pagkatapos ay kinuha ng 2 matanda at isang bata si Daor at pumasok sa nakasisilaw na portal na may kumikislap na liwanag. Ang portal na ito ay hindi ang pangunahing pintuan nang sila ay pumasok, ngunit lumitaw sa harap ng bulwagan. Ayon sa sinabi ng Bee Fairy, ito ang pinto na patungo sa susunod na Dharma Protector Hall. Ang pangalawang tagapag-alaga ay ang Shishigod Green Snake. Pangalan lang pero sa totoo lang, ayon sa matanda, pares daw ito ng lalaki at babaeng berdeng ahas. Ayon sa alamat, sila ang mga palamuting nakasabit sa mga tainga ng Nine-Tailed Emperor, na siyang pinakamahiwaga. Siyempre, kung ano ang mangyayari pagkatapos na makapasok sa susunod na portal, at kung talagang magkakaroon ng berdeng ahas, ang lahat ay hindi pa rin alam. At ang Shishigod na naipasa hanggang sa araw na ito ay natural na hindi isang tunay na Diyos, ngunit isang inapo tulad ng mga inapo ng Diyos ng tubig, hindi kasing lakas ng inaakala.
Ang liwanag ay kumikislap, napakasilaw, at imposibleng buksan ang aking mga mata, ngunit ito ay tila isang portal, ngunit ito ay talagang isang teleportation formation. Pagkaraan ng ilang minuto, nawala ang halo, at nang muli kong imulat ang aking mga mata, silang tatlo ay lumitaw sa panibagong ilusyon. Walang bulwagan dito, ngunit ito ay lumitaw sa isang madilim na mundo. Madilim ang langit at lupa, walang pinagkaiba ang araw at buwan, may ilang patay na puno, at may ilang punso sa lupa, malaki at maliit. Ang unang naramdaman niyang Yiyo ay nakarating siya sa isang mass grave. Sa oras na ito, ang tinig ng Bee Fairy ay umalangaw, ito ang templo ng corpse exorcism. Tiningnan ni Yang Yiyo ang Bee Fairy at nalaman na mayroong isang stone tablet sa harap ng Bee Fairy na may mga demonyong rune. Dapat ay ang 4 na demonyong karakter ng Temple of Corpse Exorcism na binanggit niya. O dito naroon ang mga inapo ng lalaki at babaeng ahas. Sister Gier, hindi ba Temple of Corpse Exorcism ang tawag dito? Bakit parang mundo ng mga mass graves? Tanong ni Yang Yiyo sa Bee Fairy. Bawat templo dito ay may kapangyarihan ng mga batas. Ang nakikita natin ay mababaw na phenomena, tulad ng tahimik na mundo ng tubig na ipinakita ng mga inapo ng Diyos ng tubig noon. Sa pamamagitan lamang ng paglabag sa kapangyarihan ng mga batas dito maihahayag ang tunay na templo. Paliwanag ng Bee Fairy. Tumango si Yang Yiyo at sinabing, ibig sabihin ay nasa main hall pa rin tayo, ang Shishi Temple. Kung ganoon nga, kailangan nating hanapin ang Shishi God, o ang lalaki at babaeng berdeng ahas, tulad ng mga inapo ng Water God, hanapin sila at talunin sila, at pagkatapos ay kunin ang magic beads ng Shishi God. Tumango si Bee Fairy at sinabing, ganyan dapat. Noong pumasok tayo noon, sinabi ng mga inapo ng Water God na ang Nine-Tailed Demon Emperor ang gumawa ng espesyal na pag-aayos. Kailangan nating mangolekta ng 3 magic beads para mabuksan ang Sky Fox Temple, naiwan ang isa sa atin na nakatakdang pumasok sa Sky Fox Temple at makuha ang mga bagay ng Sky Fox Temple. Ngayon tila lahat ng bagay na nagbigay daan sa amin na pumunta dito ay hinulaan ng Nine-Tailed Demon Emperor. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang makapangyarihang emperador ng demonyo. Mas mabuting mag-ingat tayo. Kung hindi tayo pumasok, ayos lang, ngunit pagkatapos nating pumasok, hindi natin mapipigilan ang pakikinig sa lahat. Nakinig si Yang Yiyo sa Bee Fairy at tumango, at naging solemn na ang kanyang mukha. Kabanata 1725, White Bone Formation Tibetan Green Snake. Ang Mass Grave Light Corpse Exorcism Temple ay nakakatakot at tahimik, ngunit ang ganitong uri ng katahimikan ay iba sa tahimik na mundo ng tubig ng mga inapo ng Diyos ng tubig. Hindi masabi ni Yang Yiyo kung ano ang pagkakaiba sa lugar na iyon ng ilang sandali. Ngunit ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay may kasagutan. Wow! Isang tunog na parang sanggol na umiiyak ang umalangaw-ngaw. Si Yang Yiyo, ang Bee Fairy, at ang Little Phoenix ay biglang tumangala at nakita ang isang itim na uwak sa isang patay na sanga, umiiyak at lumundag patungo sa kanilang tatlo. Hindi tulad ng mga ordinaryong uwak, ang uwak na ito ay napakalaki, na may haba ng pakpak na higit sa 1 metro, kasing laki ng agila. Lumipad ito sa isang iglap, na may dalang malakas na malamig na hangin, at ang lamig ay mararamdaman mula sa malayo. Halos sabay-sabay, nagbabantay si Yang Yiyo, ang Bee Fairy, at ang Little Phoenix. Pagkatapos ng unang run-in, nagkaroon na sila ng tacit understanding. Ang espada sa kamay ni Yang Yiyo ay agad na nilalas. Wow! Boom! Bumagsak ang dugo at nagliliyab ang mga balahibo sa hiyawan. Ang uwak na ito, na mukhang kahanga-hanga, ay uminom ng dugo sa lugar. Bagamat hindi umatake ang Bee Fairy at ang Little Phoenix, nakabantay pa rin sila. Tumingin si Yang Yiyo sa paligid at nakitang nahulog ang uwak sa bantan ng lupa, o mas angkop na sabihing libingan. Ang dugo ng uwak ay tumagos sa libingan. Sa susunod na sandali, ang lupa ay sumabog. Pagkatapos ang buong lupa ay nagsimulang manginig. Boom boom boom. Parang kulog na umalangaw-ngaw sa kalaliman ng lupa. Ang unang libingan ay nahawahan ng dugo ng uwak, na para bang may nabuksan na uri ng dugo, at ang mga libingan sa buong mundo ay nagkalamat ng sunod-sunod. Isang chain reaction ng mga libingan sa lahat ng laki. Magsama-sama ang lahat, mataimtim na sabi ni Yang Yiyo. Pagkatapos, siya at ang Bee Fairy at ang Little Phoenix ay nagtagpo sa hugis ng isang tapos na produkto na nakatalikod sa isa't isa. Shanhong Flame Barrier. Sinabi ni Yang Yiyo sa Little Phoenix na sa eksenang ito, halatang may lumitaw na yin object, at ang pinakamagandang depensa ay ang Phoenix Flame ng Little Phoenix, na maaaring pansamantalang magbigay sa kanilang tatlo ng ligtas na lugar. Okay, kuya. Ang maliit na Phoenix ay tumango bilang tugon, at isang malalim na pulang apoy ang nabuo ng iwagayway ang kanyang mga kamay, na tinakpan silang tatlo. Sa oras na ito, nanginginig pa rin ang lupa. Nagpatuloy ang pagsabog ng mga panic graves, na parang may lalabas. Ang makakapal na bantan ng lupa sa harap ng kanilang paningin ay sumabog.
Hindi alam ni Yang Yiyu kung ang malalaki at maliliit na bunton ng lupa ay tunay na panic graves, at kung ano ang lalabas pagkatapos ng pagsabog. Palaging may takot sa hindi kilalang mga bagay. Hindi ko naiwasang tanungin ang aking Panginoong si Yun Changxi sa aking isipan, ano ang problema ng maluho na bangkay na Diyos, matandang lalaki? Talaga bang mga panik na libingan ang mga punso sa lupa? Kung gayon, ano ang lalabas sa kanila? Pagkatapos ay narinig ko ang boses ng amo sa aking isipan, mamahaling bangkay, ang pangalan ay likas na nauugnay sa mga bangkay, kaya kitang-kita na ang malalaki at maliliit na punso sa lupa ay mga panik na libingan. Para sa maluho na bangkay na Diyos, narinig ng iyong amo ang sinabi ng asawa ng iyong amo matagal na ang nakalipas. Ang labis na Diyos ng bangkay ay isinilang sa isang madilim na lugar tulad ng isang libingan ng masa. Ito ay ipinanganak sa pamamagitan ng pagsipsip ng sobrang yin na kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Pinapakain nito ang mga kinakaing yin na bagay at kinokontrol ang lahat ng mga bangkay at buto ng yin. Siya, mahilig din mangolekta ng buto ng ilang kakaibang nilalang. At soul guidang, para magtayo ng sarili nilang mga pugad, kaya naman napakaraming malalaki at maliliit na punso ng lupa ang nakikita mo, kung tutuusin, ito ay isang serye ng mga panic graves, sa madaling salita, ito ay isang malaking hanay ng mga panic graves. Kinokontrol ng mga babaeng berdeng ahas ang mga bangkay ng yin, ang mga berdeng ahas na lalaki ay kumokontrol sa mga espiritu ng yin, na may pagtutulungan, karamihan sa mga bagay na yin sa mundo ay kailangang sumuko at umatras, kaya ikaw bata, maging alerto, huwag maging yin, syempre, ang Shishigod na lumilitaw dito ay hindi ang unang henerasyon, ito ay ang inapo ng kung sino ang nakakaalam, hindi na kailangang mag-ingat kung gaano karaming henerasyon, hindi na kailangang maging yin. Hindi hahayaang tumaob ka sa kanal. Matapos makinig sa kwento ng Master, alam ni Yang Yiyu na kailangan niyang maging maingat sa bagay na ito. Hindi pangkaraniwan ang kakayahang manipulahin ang mga bangkay ng yin at kontrolin ang mga espiritu ng yin. Dagdag pa rito, ang madilim na kapaligiran dito ay halatang tahanan ng kabilang partido, at kung hindi ito gagawing mabuti, ito ay mapupunta sa kanal. Sinabihan niya sina Xiao Fengwang at Feng Xian na maging mas maingat, at sinabi rin kay Daoer sa kanyang balikat na maging mas matatag, ayaw niyang magmadaling lumabas si Daoer. Si Daoer ay minsan ay talagang impulsive, syempre, mas madalas na nagmamadaling lumabas kapag siya ay nasa panganib, o kahit na nagmamadaling lumabas kapag may nakita siyang isang bagay na interesado sa kanya. Matapos makipag-usap sa matanda, unti-unting hamupa ang pagyanig sa lupa, ngunit ganap na sumabog ang mga libingan. Sa sumunod na sandali, inihayag ng mga nilalang sa loob ang kanilang tunay na anyo. Sunod-sunod na lumitaw ang mga halimaw na bangkay na may kakaibang hugis, may malalaki at may maliliit. Ang ilan ay tuyo na, ang ilan ay natatakpan ng mga uod, at mukhang lubhang nakakadiri. Umihip ang simoy ng hangin at nakaramdam ng sakit at pagkahilo ang mga tao. May ilan din na ganap na puting buto, iyon ay, kalansay, at sila ay gumagawa ng kaluskos kapag sila ay gumagalaw, na nagpamanhid sa anit ng mga tao. May mga halimaw na bangkay na nakatayo sa 2 paa, ang iba ay naglalakad sa 4 na paa, ang iba ay may 3 paa at 6 o 8 paa, ang iba ay may ilang ulo at ilang buntot. Sa isang sulyap, napakakapal na hindi mo makita ang dulo. At sa lalong madaling panahon ang mga bangkay na ito ay nagtipon upang bumuo ng isang bilog, na parang may nag-uutos at nagtuturo sa kanila ng hindi nakikita. Habang nagmamasid sina Yang Yian at Feng Xian, hindi nagtagal bago ang mga bagay na yin na ito ay dumagsa patungo sa kanila na parang baha. Kuya Yun, maghanda ka sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na ito ay isang labanan hanggang kamatayan. Ang mga halimaw na bangkay na ito ay halatang bumuo ng isang tiyak na pormasayon, at mayroong isang taong kumokontrol dito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na green snake ng She-Corpse God. Kailangan nating basagin ang mga halimaw na bangkay na ito. Kung hindi, hindi natin mahahanap ang She-Corpse God. Sabi ni Feng Xian. Tumango si Yang Yian. At sinabing, Sister Jier, Shanhong, Daoer, kayong lahat ay dapat mag-ingat. Ang mga halimaw na bangkay na ito ay malamang na may lason. At alam ko na ang berdeng ahas ng She-Corpse God ay nahahati sa lalaki at babae. Ang babaeng ahas ay mahusay na kontrolin ang katawan ng yin na bangkay, at ang lalaking ahas ay kumokontrol sa anumang espiritu at halimaw na yin. Ngayon lang natin nakita ang espiritu ng yin at mga bangkay. Sinabi sa kanila ni Yang Yian kung ano ang natutunan niya mula sa matanda tungkol sa lalaki at babaeng berdeng ahas. Ang Little Phoenix at Daoer ay natural na walang masabi. Kailangan lang nilang alalahanin ang sinabi ni Yang Yian, at walang pagdududa. Nang marinig lamang ito, medyo nataranta ang Bee-Fairy. Hindi niya maintindihan kung bakit alam ni Yang Yian ang talento ng She-Corpse God. Kahit na siya, isang demonyong engkanto, ay hindi alam ang mga ito, ngunit si Yang Yian, isang magsasaka, ay alam na malinaw ang mga ito.
Siya ang nagsabi kay Yang Yian tungkol sa alamat ng tatlong Diyos na tagapag-alaga sa ilalim ng upuan ng Nine-Tailed Heavenly Emperor. Tila narinig ito ni Yang Yian sa unang pagkakataon sa oras na iyon. Ngayon ay kakaibang malaman ang mga talento ng lalaki at babaeng berdeng ahas. Matapos pag-isipan ito, iniugnay ito ng Bee Fairy sa dahilan kung bakit nakuha ni Yang Yian ang Water God Pearl, marahil ito ay ang lihim na ibinunyag ng mga inapo ng Water God. Pagkatapos ay hindi niya ito pinag-isipan ng malalim. Anyway, alam ng Bee Fairy na dahil masasabi ito ni Yang Yian, may katuturan ito, at hindi mawawala ang pagtutuunan ng pansin sa aspetong ito. Natural na hindi malalaman ng Bee Fairy na si Yang Yian ay may kaluluwang Panginoon sa kanya. Hindi niya sasabihin. Ito ang kanyang pinakamalaking sekreto. Sa isang kisap mata, sumugod sa kanilang harapan ang bangkay ng halimaw. Sa sandaling ito, sinabi ng maliit na Phoenix, "Kapatid, nakita ko ito." Ito ay isang berdeng ahas na nagtatago sa gitna ng pagkakabuo ng bangkay. Tumingin si Yang Yian at nakita niya na ang mga mata ng maliit na Phoenix ay kumislap ng lila. Halata na ginamit niya ang kanyang talento upang mahanap ang lokasyon ng bangkay na Diyos. Ngunit hindi niya ito nakita. Ito ang natatanging talento ng maliit na Phoenix. Siya lang ang nakakakita ng berdeng ahas. Ilan ang berdeng ahas? Tinanong ni Yang Yian ang maliit na Phoenix dahil alam niyang mayroong dalawang berdeng ahas, lalaki at babae. Isang green snake lang ang nakita ko. Sagot ng munting Phoenix. Tumanggo si Yang Yian upang ipakita na alam niya, at pagkatapos ay sinabi sa maliit na Phoenix at sa engkanto ng pukyutan, "Shanhong, pumunta ka upang magsunog at maglinis ng daan. Sister Jier, tayong dalawa ay susugod at sasalakayin si Huanglong. Hanggat na-control natin ang isang berdeng ahas, naniniwala akong malapit nang lumitaw ang isa. Sige, mag-ingat kayong lahat." Bagamat maraming bangkay ang mga halimaw na ito, hindi dapat masyadong malakas ang kanilang lakas. Sugod na tayo at ibagsak ang berdeng ahas ng sabay-sabay. Ang diwata ng bubuyog ay nagsasalita din ng may layuning pumatay sa sandaling ito. Matapos mahulog ang mga salita, ang maliit na Phoenix ay nagbago sa kanyang tunay na anyo, at ang mga apoy sa buong katawan nito ay pinakawalan ng isang putok, na natipon sa isang apoy na 3 metro ang lapad at 9 metro ang haba, at biglang sumugod sa bangkay ng halimaw. Sakit. Ilang saglit, may mga sizzling sound at iba't ibang dagandong. Ang lahat ng mga bangkay na sinunog ng apoy ng munting Phoenix ay naging abo na may itim na usok at mainit na tunog. Siyempre, mas maraming mga halimaw na bangkay ang likas na umiwas dito sa sandaling ito. Kabanata 1726 na lumitaw ang lalaking ahas. Tuwang-tuwa si Yang Yian nang makita niya ang kapangyarihan ng apoy ng munting Phoenix. Pinahihit niya ang Dragon Slayer sa kanyang kamay at agad na sumugod. Ang lakas ng espada ay na-criss-crossed, at ang mga bangkay ay isa-isang nabasag. Sa kanyang peripheral vision, nakita niyang nag-transform na rin ang Bee Fairy sa tunay nitong anyo. Ang karayom sa likod ng buntot nito ay kumikislap sa kasunod na larawan, at ito ay bumulalas, at sa bawat oras na ang isang halimaw na bangkay ay nawasak sa isang pagbagsak. Namamanhid ang anit ni Yang Yian nang makita ang karayom sa likod ng buntot ng Bee Fairy. Siya! Hindi maiwasang isipin kung ano ang mangyayari kung ang puwitan ay natusok ng karayom sa likod ng buntot ng Bee Fairy. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Yang Yian na kiligin, at mabilis na inalis sa kanyang isipan ang hindi makatutuhanang ideyang ito. Patuloy siyang sumugod patungo sa puting buto habang pinipihit ang Dragon Slayer sword sa kanyang kamay. Maliban kay Dower, silang tatlo ay nasa peak state ng pagpatay sa kalaban ng buong lakas. Napakakinas sa simula, at napaka-satisfy na pumatay. Bukod dito, hindi sila nakatagpo ng anumang napakalakas na mga bangkay ng halimaw. Tila medyo mahina sila nang kaharap ang mga bangkay ng halimaw. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakapatay na silang tatlo ng libu-libong halimaw. Sa una, masaya sila, iniisip na ang mga halimaw na ito ay walang espesyal sa kanilang pag-atake. Ang kaligayahang ito ay hindi nagtagal. Pagkatapos ay naramdaman ni Yang Yian na bumagal ang bilis ng pagsulong. Pagtingin niya sa itaas, nakita niyang sumugod silang tatlo sa kailaliman ng porma sayo nang hindi niya namalayan. Kailan? Lumingon siya, nalaman niyang walang paraan para umatras sa likuran niya. Pinalibutan sila ng mga halimaw at naging tunay na mga buto. Walang bakas ng laman at dugo sa katawan. Ang bawat buto ng halimaw ay naglabas ng malabong halo. Malinaw na ang mga butong halimaw na ito ay nasa mataas na antas. Sinunog ito ng maliit na Phoenix, ngunit wala itong gaanong epekto. Hindi ito natatakot sa apoy ng munting Phoenix. Sa sandaling ito, ang maliit na Phoenix ay nagpakawala ng mahabang dagandong, at ang apoy sa katawan nito ay naging lila mula sa malalim na pula. Alam ni Yang Yian at Feng Xian na na-maximize ng maliit na Phoenix ang kapangyarihan ng apoy nito.
Nang ilabas ng maliit na phoenix ang lilang apoy nito, tiningnan ni Yang Yian ang mga buto ng halimaw na hindi pa lumalabas at natakot din. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yang Yian ay na kahit na ang lakas ng mga buto ng halimaw na ito ay hindi ganoon kalakas, maaari pa rin nilang mapaglabanan ang lilang apoy ng maliit na phoenix. Ang mga lilang apoy ng maliit na phoenix ay hindi nasunog, ngunit sila ay mukhang pula, at hindi naging abo tulad ng mga buto ng halimaw na may bulok na karne noon. Malinaw, sila ay dalawang magkaibang antas ng mga buto ng halimaw. Ang dating may bulok na karne na si Yang Yian ay tinawag silang monster bones, habang ang huli ay walang bulok na karne, at ang mga buto ay kumikinang na puti tulad ng jade, na tinatawag na monster bones. Walang kahirap-hirap ang pagpatay sa una at sumugod sa kailaliman ng porma sayon. Sa oras na ito, natagpuan nila ang kanilang sarili na napapalibutan ng hindi nila alam. Mukhang makapasok sila sa kailaliman ng formation dahil sinadya. Nagkatinginan sina Yang Yian at ang Bee Fairy, at parehong alam na sila ay naloko. Ngunit walang paraan upang umatras. Isa-isa, ang mga buto ay kasing taas at lakas ng manok o aso, at pinaligiran nila sila. Matapos mailabas ang lilang apoy ng maliit na phoenix, hindi tumigil si Yang Yian at ang Bee Fairy, at sumandal sa kaliwa at kanan ng maliit na phoenix upang salakayin ang mga buto ng halimaw na sumusugod. Inihagis ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito ay gumawa ito ng kalabog. Ang espada ay naglaslat sa mga buto ng halimaw, na parabang ito ay tumatama sa bakal. May dala pa itong sword energy, ngunit hindi ito nagdulot ng malaking pinsala sa kanila. Ginawa nito. Huwag-hiwalayan ang mga ito gaya ng inaasahan, ngunit nag-iwan lamang ng marka sa mga buto. Sa kabilang banda, bigurin ang pag-atake ng Bee Fairy. Ang matalim at matigas na karayom sa buntot ay hindi naging dahilan upang malaglag ang mga buto ng halimaw at mawala sa pagkakataong ito. Tulad ni Yang Yian, nag-iwan lamang ito ng bahagyang bitik dito. Ang sitwasyong ito ay nagbigay ng sakit sa ulo ng Bee Fairy at Yang Yian. Ang mga monster bone na ito ay walang magic power, ngunit ang mga ganitong matitigas na buto ay bihira at maihahambing sa mga magic tool. Siyempre, hindi sila tunay na mga tool sa mahika. Sa katunayan, nararamdaman ni Yang Yian na may isang malakas na kapangyarihan na nakatago sa mga buto, kaya binibigyan nito ang mga tao ng pakiramdam na ang mga buto ng halimaw ay kasing tigas ng mga tool sa mahika. Sila ay sumalakay, at ang mga buto ng halimaw ay lumaban din. Sa mga tuntunin ng bilis at kapangyarihan, ang mga bagay na ito ay hindi mas mababa sa kanila sa lahat. Whoosh! Isang malakas na bugzo ng hangin ang umatake, na nagdulot ng tunog ng pagsabog ng hangin, at pagkatapos ay isang malakas na puwersa. Ang susi ay hindi lang isa o dalawang buto ng halimaw ang umaatake, kundi isang grupo ng mga ito. Ang iba ay may malalaking buntot, ang iba ay may napakatalas na kuko, at iba pa. At sa isang kisap mata, sila ay nasa buong kalangitan. Parehong nagbago ang mukha ni Yang Yiu at ng Bee Fairy. Magagandang bundok at ilog, tumaas. Ang Bee Fairy ang unang sumalakay, at pagkatapos niyang sumigaw ng isang salita na parang mas pampanitikan kay Yang Yiu, nakita ni Yang Yiu ang mahiwagang kapangyarihan ng Bee Fairy sa unang pagkakataon. Pagkatapos, sigaw ng Bee Fairy, isang buntot na karayom ang sumambulat na may nakasisilaw na gininto ang liwanag, isa sa dalawa, dalawa sa apat, apat sa walo, walo sa 86. Ito ay umabot ng walang hanggan at naging libu-libong karayom. Libu-libong karayom sa buntot ang lumipad na may gininto ang liwanag, na pumapalibot sa pagitan ng maraming buto ng halimaw, tulad ng pagbuberda ng mga karayom sa pagguhit at pagbuberda ng larawan ng magagandang bundok at ilog. Tamang-tama sa spell na sinabi niya. Boom boom boom. Hindi mabilang na mga dagandong ang umalangaw sa buong mundo. Sa sandaling ito, ang mga buto ng mga halimaw ay natatakpan ng gintong liwanag, na napakaganda. Ngunit alam ni Yang Yian na ito ay labis na kapanapanabik. Sa isang kisap mata, nagsimulang bumagsak ang mga buto ng mga halimaw na nakapaligid sa kanila. Nagulat si Yang Yian sa sandaling ito. Ito ba ang tunay na paraan ng mga immortal? Sabi ni Yang sa sarili. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga immortal na gumanap ng immortal na mahika sa totoong kahulugan. Ito ay talagang makapangyarihan. Siya ay naiinggit at naisip na balang araw ay makakaakyat din siya upang maging isang walang kamatayan at magsanay ng walang kamatayang mahika. Pagkatapos ng isang paghinto, lumipat si Yang Yian. Sa pagkakataong ito ay hinimok niya ang kapangyarihan ng pinagmumulan ng tubig sa kanyang katawan. Pagkatapos ipasa ito sa Dragon Slaying Sword, ang enerhiya ng espada ng Dragon Slaying Sword ay sumambulat na may kulay asul, na napakatalino din. Sa isang espada, ang lakas ng espada ay libu-libong talampakan ng haba. Boom boom. Hindi ito kasing lakas ng momentum ng Bee Fairy, ngunit pambihira rin, dahil hindi rin ordinaryong kapangyarihan ang pinagmumulan ng tubig sa kanyang katawan.
Kung ito ay ayon sa sinabi ng matanda, ang kapangyarihan ng pinagmumulan ng tubig ay higit na malakas kaysa sa walang kamatayang kapangyarihan. Gayunpaman, siya ay isang magsasaka ngayon, at ang kapangyarihan ng pinagmulan ng tubig ay limitado. Ngunit sa paglipas ng panahon, magagawa niyang ganap na may segowa ang kapangyarihan ng pinagmulan ng tubig. Sa oras na iyon, naniniwala siya na sa sitwasyon ngayon, ang kapangyarihan ay hindi hihigit sa kapangyarihan ng Bee Fairy. Matapos matanggal ang enerhiya ng espada, isa-isa itong bumagsak sa mga buto ng halimaw na hayop, at ang banggaan ay gumawa ng mapurol na tunog. Wala itong kapangyarihan ng Bee Fairy na direktang sirain ang mga buto, ngunit pinalamig nito ang mga buto ng mga halimaw na hayop at ginawa silang hindi makagalaw. Pagkatapos ay nagkaroon ng kaluskos, at ang mga buto ng halimaw na hayop na pinalamig niya ay isa-isang nalaglag. Bagamat hindi sila nabasag sa mga ice cubes, sila ay nagkawatak-watek. Sila nalaglag din sa isang bilog. Talagang nasiyahan si Yang Yiyo sa eksenang ito. Kung tutuusin, ang kanyang mga pamamaraan ay tila kayang makipagkompetensya sa Bee Fairy. Shoo! Sinamantala din ng maliit na phoenix ang pagkakataon sa sandaling ito. Pagkatapos ng mahabang sipol, sinasamantala ang natitirang kapangyarihan ni Yang Yiyo at ng Bee Fairy. Ito ay nag-aapoy sa mahabang sipol, at lumipad palabas na may isang whoosh, dumiretso sa 30 talampakan sa unahan. Hiss! Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yiyan ang isang matalim na tunog. Nakita niya ang maliit na phoenix na biglang lumipad palayo. Binuksan ng 3 talampakan na berdeng ahas ang kanyang bibig at inilabas ang dila nito, at iniluwa ang agos ng berdeng hangin sa maliit na phoenix. Shanhong, mag-ingat ka. Ang mukha ni Yang Yiyan ay nagbago ng husto. Alam niya na ang berdeng ahas na ito na may 3 talampakan ang haba ay dapat na berdeng ahas ng Shishigod, isang babaeng berdeng ahas na mahusay sa pagkontrol sa mga bangkay at buto ng mga halimaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ng maliit na phoenix ang lokasyon ng berdeng ahas. Ngunit ito ang inapo ng sikat na Shishigod. Kahit na ito ay isang inapo lamang, alam ni Yang Yiyan na hindi ito madaling guluhin. Isa pa, isang babaeng berdeng ahas lang ang lumitaw sa ngayon, at may isang lalaking berdeng ahas na nagtatago sa kung saan. Ang mga babaeng berdeng ahas ay mahusay sa pagkontrol sa mga buto at bangkay ng mga halimaw, habang ang mga lalaking berdeng ahas ay mahusay sa pagkontrol sa mga espiritu ng yin. Ang huli ang pinakamahirap pakitunguhan sa opinyon ni Yang Yiyan. Kaya pinaalalahanan niya ang maliit na phoenix sa lalong madaling panahon at sumugod habang sumisigaw. Natatakot siyang biglang lumitaw ang lalaking berdeng ahas at magdusa ang maliit na phoenix. Ang dragon slaying sword sa kanyang kamay ay pinakilos ang kanyang tunay na diwa at pinaandar ang pinagmumulan ng tubig. Ang sword energy ay naging silver blue flow, at si Yang Yiyo ay lumitaw sa likod ng maliit na phoenix. Ngunit sa oras na ito, ang maliit na phoenix ay nagluwa ng berdeng ambon, na biglang bumangga sa berde ng berdeng ahas. Walang tunog, ngunit sa sandaling ito ay namutla ang mukha ni Yang Yiyo. Dahil nakita niya ang isang malaking ulo ng ahas na lumitaw sa berdeng hangin. Lumitaw ang lalaking ahas. Ang kakaiba ay lumitaw ito ng direkta mula sa berdeng hangin na inilabas ng babaeng berdeng ahas. Kabanata 1727, ang ikalawang yugto ng ebolusyon ng 3 dragons. Ang isang medyo malabong ulo ng ahas ay unti-unting naging malinaw, kasing laki ng gilingang bato. Bigla nitong nilamon ang apoy ng munting phoenix sa isang lagok. Iyon ay isang lilang apoy, ang pinakamakapangyarihang phoenix na banal na apoy ng maliit na phoenix, at ang lalaking ahas ay talagang nilamon ito sa isang lagok. Sa isang kisap mata, nilamon nito sa isang lagok ang apoy na inilabas ng maliit na phoenix. Pagkatapos ay bigla nitong ibinuka ang kanyang bibig at muling kinagat ang maliit na phoenix. Malinaw na nakikita ni Yang Yiyan na sa sandaling ito, ang malaking katawan ng lalaking ahas ay mabangis na lumabas mula sa berdeng hangin. Sa isang iglap, lumitaw sa kanilang paningin ang isang berdeng ahas na may diameter na 1 metro at may haba na halos 30 metro. Maaaring naramdaman ng maliit na phoenix ang kapangyarihan ng lalaking ahas na ito, at nagpalabas ng mahabang sipol, at ang buong katawan ay sumabog sa makulay na liwanag. Sa sumunod na sandali, lumipad ang mga balahibo patungo sa lalaking berdeng ahas na parang matalas na palaso. Swoosh, 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 boom, boom. Ang mga balahibo ng maliit na phoenix ay bumaril sa napakalaking ulo ng ahas ng lalaking berdeng ahas na parang matalas na palaso, na nagdulot ng dagandong. Hiss! Isang mahinang sumisitsit na tunog ang nagmula sa bibig ng malaking berdeng ahas. Ang katawan nito ay kumikislap na may berdeng halo. Nagmukhang berde ang kaliskis nito, ngunit nakaharang ito sa matatalas na palaso ng maliit na phoenix na parang 5 kulay na balahibo. Ngunit mula sa dagandong nito, sobrang sakit din. Nagpapatunay na napakalakas pa rin ang kapangyarihan ng mga balahibo ng munting phoenix. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Yang Yiyo na umatake sa sandaling ito.
Nakikita niya na ang maliit na phoenix ay hindi ang kalaban ng malaking berdeng ahas. Ang dragon slaying sword sa kanyang kamay ay nagpalipat-lipat ng tunay na diwa at pinakilos din ang pinagmumulan ng tubig at ipinasa ito sa dragon slaying sword. Sa isang iglap, ang pilak, puti at asul na mga kulay sa dragon slaying sword ay kumikislap, naglalabas ng malakas na aura. Mabangis na inatake ni Yang Yiyo ang lalaking malaking berdeng ahas. Pagsasama-sama ng batas, putulin. Siya ay naglaslas gamit ang isang espada mula sa isang malayong distansya, at isang sword energy sa dragon slaying sword ang tumindig at hamampas sa berdeng ahas na parang kidlat. Boom! Hiss! Sa nanginginig na dagandong, ang lalaking berdeng ahas ay nilaslas ng lakas ng espada ni Yang Yiyo at nagpakawala ng masakit na dagandong. Sa isang iglap, ang malaking ulo ng ahas ay nahulog sa likuran. Sa sandaling ito, sinamantala ng Deferi ang pagkakataong umatake. Ang siyam na pakpak ay kumikislap at lumitaw sa itaas ng ulo ng lalaking ahas. Ang karayom sa likod ng buntot ay naglabas ng mainit na halo, na lubhang nakasisilaw sa sandaling ito. Biglang pumutok ang mga karayom ng bubuyog sa katawan ng diwata ng bubuyog. Puff! Isang mahinang tunog ang umalingaw sa buong venue. Hiss, dagandong. Ang karayom ng Deferi ay direktang tumusok sa mga mata ng lalaking berdeng ahas. Napasigaw sa sakit ang malaking berdeng ahas. Ang malaking katawan ay gamulong, at ang mahabang buntot na may malakas na hangin ay hamampas sa Deferi. Sakto ito sa katawan ng Deferi. Nang tumingin si Yang Yian, nabigong umiwas ang Deferi at hinampas ng lalaking berdeng ahas. Puff! Ang diwata ng bubuyog ay tinamaan ng buntot ng berdeng ahas, tumalsik ang dugo, at lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Shanhong! Ingatan mo si Ate Jier, sigaw ni Yang Yian sa maliit na phoenix. Alam niyang malubhang nasugatan ang engkanto ng bubuyog sa pag-ataking ito. Kung hindi niya ito inalagaan, maraming monster bones sa paligid. Sandali nang lumipad ng paatros ang engkanto ng bubuyog, kumislap siya at lumipad sa langit, at muling inatake ang lalaking berdeng ahas, sinamantala ang kanyang kahinaan para patayin siya. Break ang the air cut. Sa pag-ataking ito, pinakilos ni Yang Yian ang kapangyarihan ng apoy ng Dragon Ball sa kanyang katawan batay sa tunay na diwa at pinagmulan ng tubig. Ang tatlong puwersa ay pinagsama at nakatutok sa Dragon Sword. Hinimok din ang dalawang yin at yang life star sa kanyang katawan. Ang Donghuang Bell at ang gate ng Nether City ay lumitaw, at naghanda para sa pagtatanggol. Lumitaw din sa likod niya ang life star statue sa likod niya. Halos lahat ng lakas niya ay ginamit niya para ilunsad ang pinakamalakas niyang atake sa lalaking berdeng ahas. Boom! Sinamantala ni Yang Yian ang sandali nang ang lalaking berdeng ahas ay nasugatan at pinutol ito ng espada. Umuungol. Pagkatapos ang berdeng ahas ay nagpakawala. Hiyawa na umalingaw sa kalangitan. Natuwa si Yang Yian. Hinampas niya ang baywang ng berdeng ahas gamit ang kanyang espada, at isang malaking sugat ang naputol sa katawan nito, at lumipad ito sa malayo. Pero sayang hindi niya nahati ang berdeng ahas. Mula sa puntong ito, ang halimaw na ito ay talagang napakalakas. Ang isa pang punto ay nalaman ni Yang Yian na walang tunay na dugo sa sugat ng lalaking berdeng ahas. Ngunit hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nang si Yang Yian ay muling hahampasin, nakita niya na ang berdeng ahas ay gamulong sa lupa, itinaas ang ulo nito at tumingin sa kanya. Isang pares ng malalaking berdeng mata ang nakatitig sa kanya, na nagpalamig kay Yang Yian ng walang dahilan. Ito, para talagang tinatitigan ng makamandag na ahas. Sobrang hindi komportable. Pagkatapos ay nakita niya na ang lalaking berdeng ahas ay talagang kumikinang na berde, at ang malaking katawan nito ay unti-unting nagsimulang mabulok sa madilim na berdeng halo. Sa isang iglap, naging hindi mabilang na berdeng bola. Dahil sa pagbabagong ito, natigilan si Yang Yian, nakaramdam ng kakaiba, kaya tumigil siya. Sa oras na ito, ang tinig ng matanda ay umalingaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, mag-ingat, maliit na bata, ang ahas na ito ay magagalit ngayon. Ito ay hindi isang tunay na laman at dugong katawan. Ang lalaking ahas ay nasa isang malakas na estado ng kaluluwa. Sinabi noon na ang lalaking berdeng ahas ay kumokontrol sa espiritu ng yin at nilalamon ang iba't ibang espiritu. Kaya ang katawan nito ay binubuo ng makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa. Pagkatapos mong galitin ito, pumasok na ito sa ikalawang yugto ng split evolution. Kung hindi mali ang master, ang lalaking berdeng ahas na ito ay magiging tatlong dragon para harapin ka. Siyempre, simula pa lang ito, magkakaroon ng ikatlong yugto ng ebolusyon. Dapat kang mag-ingat sa ibang babaeng berdeng ahas, na siyang susi sa ikatlong yugto ng ebolusyon. Habang nakikinig si Yang Yian sa patuloy na pagsasalita ng matanda, siya ay nag-ambala ng isang dagandong ng dragon. Pagkatapos ay tumunog ang dalawa pang dragon.
Sa oras na ito, tiningnan ito ni Yang Yiyo at nakitang ito ay tulad ng sinabi ng matanda. Ang lalaking berdeng ahas ay naging tatlong madilim na berdeng grupo, at ito ay talagang naging tatlong dragon, na bawat isa ay 9 metro ang haba. Sa pangkalahatan, ito ay mas maliit kaysa sa lalaking berdeng ahas. Pero sa perception, mas malakas ang hininga ng bawat dragon. Ito na ba ang ikalawang yugto ng ebolusyon na sinabi ng matanda? Ayon sa matanda, ang lalaking berdeng ahas ay isang kaluluwa na lumalamon sa iba't ibang espiritual na katawan. Wala itong tunay na laman at dugo, at ang pinakadakilang paraan ng kapangyarihan nito ay ang malakas na kaluluwa. Mayroon ding ikatlong yugto ng ebolusyon na mas makapangyarihan, na may kaugnayan sa babaeng berdeng ahas, ngunit naputol ang matanda bago siya natapos sa pakikipag-usap. Kakaibang sabihin na nalaman ni Yang Yiyo na ang magnetic little green snake na lumitaw sa simula ay nawala ng walang bakas, at hindi ito makikita sa eksena. Pagkatapos ng tatlong dragon call, tatlong dragon ang lumitaw sa harap ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiyo na may tatlong hininga sa kanya na hindi matitinag, at halatang ikinulong ito ng hininga ng tatlong dragon. Naramdaman niya ang panganib. Medyo natakot, tinanong niya ang kanyang amo, matanda, pakiramdam ko ang tatlong dragon ay napakalakas. Mayroon bang anumang paraan upang harapin sila? Bakit panik? Masyado silang makapangyarihan. Mga alien lang sila na lumaki sa pamamagitan ng paglamon sa iba't ibang halimaw at yin spirit. Lagi silang may mga kahinaan. Makinig kang mabuti. Ituturo sa iyo ni Master ang isang set ng Pure Yang Scorching Sun Curse. Gamitin ang iyong Life Star statue para gawin ito. Garantisado itong masisira ang evolved dragon ng lalaking berdeng ahas, para ilagay ito sa isang mapurol na dragon, hindi ito isang backhand. Likas na mahiwagang kapangyarihan. Ang mga salita ni Yun Changxi ay walang malasakit at mayabang. Nakahinga si Yang Yiyo nang marinig niya ang sinabi nito ng matanda. Bagamat sinabi ng matanda na hindi siya gagawa ng aksyon, posible pa rin siyang gabayan sa labanan, sapat na. Pagkatapos magsalita ng matanda, nayanig ang kanyang isip at ang spell ng Pure Yang Scorching Sun Curse ay dumating sa kanya. Ito ay tinatawag na sumpa, ngunit sa katunayan ito ay isang uri ng selyo ng sumpa. Ito rin ay simple upang may sigawa. Ang pag-awit ng spell at pagkurot ng selyo para umatake, partikular itong nakatutok sa mga bagay na may mga katangiang yin. Walang threshold, matututunan mo ito pagkatapos lamang ng isang pagtingin. Ang susi ay kailangan mong gamitin ang iyong sariling kaluluwa upang may sigawa ito. Ang ganitong uri ng lihim na pamamaraan ay natural na uubusin ang iyong kaluluwa, ngunit si Yang Yiyo ay handa. Mayroon siyang kakaibang estatwa ng sarili niyang kaluluwa, na napakalakas. Sa pagharap sa tatlong dragon na binago mula sa mga lalaking berdeng ahas, sabik siyang subukan. Sa sandaling ito, umungal ang tatlong dragon at biglang lumipad patungo sa kanya. Sa isang kisap mata, nakabuo sila ng T-shaped figure at pinalibutan siya mula sa tatlong direksyon. Nang magsimula na ang labanan, hindi nang ahas si Yang Yiyo na maging pabaya. Ayon sa turo ng matanda, kinurot niya ang spell gamit ang kanyang mga kamay at tahimik na binibigkas ang Pure Yang Scorching Sun Curse para mag-spell. Ang kanyang isip at diwa ay sumanib sa rebulto ng bituin ng buhay sa isang iglap. Sa sandaling ito, ang estatwa ng bituin ng buhay, na tatlong talampakan ang taas sa likuran niya at medyo malabo sa mahabang panahon, ay sumunod sa orihinal na katawan na may Sol M na anyo at ginawa ang parehong kilos ng pagkurot ng spell gamit ang kanyang mga kamay. Kabanata 1728 Pure Sun Curse. Ang Pure Yang Burning Sun Curse ay ganap na na-activate ng Fate Star Statue, at sa isang iglap ang espada ay sumambulat na may 1,000 talampakan ng gininto ang liwanag. Ang tatlong dragon na nagbagong anyo mula sa berdeng ahas ay nababalot ng 1,000 talampakan ng gininto ang liwanag na pinalabas ng Fate Star Statue ni Yang Yiyan, at sa sumunod na sandali ay tumili sila. Ang buong katawan nila ay parang nagbubuga ng berdeng usok. Marahil ay hindi nila kinaya ang gintong liwanag na ipinakita ng Fate Star Statue ni Yang Yiyan. Nang tumama ang gintong liwanag sa tatlong dragon, tila nagliliyab ang mga ito. Alam ni Yang Yiyan na sila ay nasunog sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Pure Yang Burning Sun Curse. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Yang, at pinuri ang matanda sa kanyang puso sa pagiging karapat-dapat na maging Supremo ng 12 Tribulations Los Immortals. Maaari niyang bigyan ang kanyang sarili ng napakalakas na paraan ng lihim ng random. Gayunpaman, hindi ito walang mga pagkukulang. Matapos ay cast ang Pure Yang Burning Sun Curse, ang pinakadirektang pakiramdam ay ang pagsabog ng kahinaan. Anumang makapangyarihang lihim na pamamaraan at mahiwagang kapangyarihan ay nangangailangan ng isang presyo, na alam ni Yang Yiyan. Ngunit pagkatapos makita ang epekto, naramdaman niyang sulit ito. Binalaan din niya ang kanyang sarili na mas mainam na gumamit ng mga lihim na pamamaraan ng may pag-iingat sa hinaharap, kung hindi, maaaring may magkamali.
Ang isa pang disbentaha ay ang pure yang scorching sun curse ay pinupuntirya lamang ang kaluluwa at walang epekto sa katawan ng laman at dugo. Ngunit ito ay sapat na para kay Yang Yiyo. Ang tatlong dragon ay tila nagliliyab sa apoy, at ang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw. Gayunpaman, nang maisip ni Yang Yiyo na ang tatlong dragon ay mamamatay, nakita niya na ang tatlong dragon ay naging tatlong berdeng ilaw at muling nagsanib, ngunit naging orihinal na hitsura berdeng mga ahas. Ngunit sa pagkakataong ito ang katawan ay naging napakaliit, wala pang kalahating talampakan. Sa sandaling ito rin biglang nagbago ang eksena. Ang isa pang berdeng ahas ay lumabas mula sa kung saan, gumawa ng sumisitsit na tunog, at talagang nilamon ang lalaking berdeng ahas sa isang kagat. Pagkatapos ay tumunog ang isang malakas na dagandong. Sa isang iglap, biglang lumabas ang babaeng berdeng ahas at nilamon ang lalaking berdeng ahas sa isang kagat, o sa madaling salita, nilamon nito ang kaluluwa ng lalaking berdeng ahas. Sumanib ang babae. At ang mahabang dagandong ay naging parang dragon pa. Matapos lamunin ng babaeng berdeng ahas ang lalaking berdeng ahas, isang berdeng ilaw ang lumitaw. Isang aura ang biglang lumitaw sa field, na sobrang nakakadepress. Ang aura na ito ay nagparamdam kay Yang Yiyan ng palpitations. Kasabay nito, nalaman ni Yang Yiyan na ang malabong aura na parang bituin ay lumabas mula sa mga puting buto ng mga halimaw sa paligid niya, at sa sandaling ito ay lumutang silang lahat sa malaking berdeng ilaw. Upang maging tumpak, sila ay hinihigop ng mga lalaki at babaeng berdeng ahas pagkatapos nilang magsanib, tulad ng muling pagdaragdag ng enerhiya. Hualala! Pagkatapos ay isa-isang nahulog sa lupa ang mga puting buto ng mga halimaw. Sa hindi kalayuan, nakita ni Yang Yiyan na huminto din ang maliit na phoenix at ang engkanto ng bubuyog, dahil sa mga sandaling ito ay nagkawatak-watek ang mga puting buto ng mga halimaw na kumukubkob sa kanila. Ito ay dapat na isang magandang bagay. Ngunit hindi masaya si Yang Yiyan. Dahil kitang-kita na ang lahat ng kapangyarihan ng mga butong ito ay natipon sa berdeng ahas pagkatapos ng pagsasama. Sa oras na ito, ang lupain ng berdeng ahas ay nababalot ng berdeng hangin na may diameter na 100 metro, at ganap na hindi malinaw kung ano ang nangyayari sa loob. Ngunit may isip ni Yang Yiyan na talagang hindi ito magandang bagay. Marahil ito ang ikatlong yugto ng ebolusyon ng berdeng ahas na inilarawan ng matanda. Habang iniisip niya ito, ang boses ng matanda ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, mag-ingat, munting brat. Ang babaeng berdeng ahas ay sumanib at pumasok sa ikatlong yugto ng ebolusyon. Ngayon ay opisyal na itong pumasok sa yugto ng pagiging Shishi God. Ang lakas at kapangyarihan ng kaluluwa nito ay tataas ng husto. Nagulat si Yang Yiyan. Nang marinig ito ng matanda ay tila na pressure siya. Ang berdeng ahas ay isa sa mga Diyos na tagapag-alaga ng Nine-Tailed Emperor. Bahagya siyang nagulat nang marinig niyang may dalawang ahas na lalaki at babae kanina. Hindi ba't ang dalawang Diyos na ito ay tagapag-alaga? Ngunit ngayon naiintindihan niya na ito ay isa pa ring Diyos na tagapag-alaga, ngunit kailangan nito ang babae na lumamon at sumanib sa isa bago ito maging tunay na Diyos ng tagapag-alaga, ang Diyos na Shishi. Hindi na kailangang sabihin, ito ay medyo mahirap. Ang hiningang ito lamang ay mas malakas kaysa sa mga naunang inapo ng Diyos ng tubig. Gustong kumilos ni Yang Yiyan bago sila tuluyang pagsamahin. Pero sinumpa siya ng matanda dahil sa pagiging tanga. Huli na ang lahat at tanging harap-harapan na lang niya. Ano ang dapat kong gawin sa namatay na matanda? Tanong ni Yang Yiyan sa kanyang isipan. Okay lang, hehe. Sabi ni Master wala akong gagawin, kaya wala akong gagawin. Kaya mo na yan. Matutulog na si Master, medyo natutuwa si Yun Changxi. Damn old man. Nagmura si Yang Yiyo, ngunit hindi umimik ang matanda. Ano ang sitwasyon, Kuya Yun? Lumapit si B. Fairy at Little Phoenix at nagtanong. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, nilamon ng babaeng ahas ang lalaking ahas. Ngayon ang lalaki at babae ay nagkakaisa. Malapit na silang mag-transform sa She-Corpse God. Ito, nagulat din si B. Fairy. Napakahirap ng harapin ang lalaking ahas ng mag-isa. Ngayon na ang babae ay nagkaisa, ito ay dapat na mas mahirap. Ayos naman si Sister Jeer. Kakayanin natin ito ng magkasama. Kung tutuusin, hindi ito ang tunay na She-Corpse God, kundi isang inapo. Sa oras na ito, si Yang Yiyo lang ang nasa sabik. Iyon lang ang paraan. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin. Tumango si B. Fairy. Kuya, ano ang dapat kong gawin? Nagsalita si Little Phoenix sa oras na ito. Sa katunayan, siya ay medyo walang magawa. Ang malakas na apoy ng Phoenix ay hindi masyadong epektibo laban sa berdeng ahas. Ngayong narinig niya na ang berdeng ahas ay magiging mas malakas pagkatapos magsanib ang lalaki at babae, gusto niyang tulungan si Yang Yiyan na makibahagi sa pasanin. Ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, gagamitin pa rin ni Shanhong ang apoy para tumulong mamaya. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Ang natitira ay natitira sa kapatid. Huwag mag-alala, maraming paraan para harapin ito.
Bagamat inaaliw niya ang Little Phoenix at pinasaya niya ang kanyang sarili at si Bee-Fairy, si Yang Yian ay mayroon ding fighting spirit sa kanyang puso nang magsalita siya. Nagpa-practice siya hanggang ngayon. Maaari siyang makarating sa estado ng mahusay na pagiging perpekto sa Ascension Realm. Natural, hindi ito walang laman, ngunit siya ay lumaban at nag-practice ng hakbang-hakbang. Paano niya madidagdagan ng pasanin ang kanyang sarili sa panahong ito? Ang isa pang punto ay talagang malinaw na malinaw sa kanya na sinabi ng matanda na wala siyang pakialam, ngunit pagdating sa buhay at kamatayan, paanong wala siyang pakialam? Kaya may tiwala si Mr. Yang. At sa pakikipag-usap sa matanda, maririnig niya na talagang napaka-relax ng tono ng matanda. Ipinapakita nito na may tiwala sa sarili ang matanda. Dahil may tiwala ang matanda sa kanyang sarili, dapat magkaroon siya ng higit na talento. Pagkatapos pag-isipan ito, walang kamalay-malay na naglabas si Yang Yiyo ng fighting spirit sa buong katawan niya. Matapos maramdaman ng Bee-Fairy sa tabi niya ang fighting spirit sa buong Yang Yiyo, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at lihim niyang sinabi sa kanyang puso, ang mga bata ay talagang kakilakilabot. Sa kasong ito, ako, isang demonyong diwata, ay hindi ito matatago. Habang nag-uusap ang tatlo, sa wakas, isang dagandong ang lumabas mula sa berdeng hangin. Boom! Pagkatapos ay tumunog ang isang dagandong ng dragon. Si Yang Yiyo, ang Bee-Fairy, at ang maliit na phoenix ay lumingon upang tumingin, ngunit nalaman na pagkatapos mawala ang berdeng kulay, ang berdeng ahas o ang bangkay na Diyos sa loob ay nagpakita ng tunay na mukha nito. Halos matakot si Yang Yiyo nang makita niya ito bigla. Sa unang tingin, mukha itong berdeng dragon. Ang mas malapitan ay tila may isang pares ng meatball sa ulo nito at 4 na kuko sa tiyan nito. Kung tutuusin, dragon pa rin iyon. Ngunit ito ay walang katapusan na malapit sa estado ng pagiging isang dragon. Isang berdeng dragon na halos 9 na metro ang haba. Maliban sa kakulangan ng mga sungay ng dragon sa kanyang ulo, ang natitirang bahagi ng kanyang pag-iisip ay ganap na malapit sa isang dragon. Napakalakas ng kanyang aura. Siya, nakalok sa kanya ng mahigpit. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo. Ang halimaw na ito ay talagang nagtataglay pa rin ng sama ng loob. Kumaway siya. Ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay, at damaloy ang enerhiya ng espada. Ang liwanag ng Life Star Immortal sa likod niya ay kumislap. Ang mga gintong rune ng Donghuang Bell ay bumalot sa kanya, iniisip ito bilang isang depensa. Lumitaw din sa likuran niya ang Gate of the Nether City. Anyway, ipinakita niya ang lahat ng kanyang lakas at naghintay para sa labanan sa Shishi God. Ang Shishi God, na naging isang tunay na berdeng dragon, ay umungal, at ibinuka ang kanyang bibig upang iluwa ang madilim na berdeng aura kay Yang Yiyo. Dragon Breath, kuya yon, umalis ka sa daan, huwag mong pigilan. Sumigaw ang Bee-Fairy, ngunit nagpakita siya sa harap ni Yang Yiyo na nakabuka ang kanyang 9 na pakpak. Ang kanyang 9 na pakpak ay kumikislap na may gininto ang liwanag, at ang ilang rune ay isa-isang lumitaw at nagtipon sa kanyang harapan. Narinig lamang ni Yang Yiyo ang Bee-Fairy na nagsabi, 9 wings cover the sky. Sa isang iglap, nabuo ang isang gintong puyo ng tubig, at ang komplikado at mahiwagang rune ay damaloy sa loob, na tumama sa hininga ng dragon ng berdeng dragon. Boom! Isang tunog na parang pagbagsak ng langit at bitek ng lupa ang umalangaw-ngaw. Ang gintong puyo ng tubig ng Bee-Fairy ay nabasag sa isang click, at ang dragon breath ng berdeng dragon ay nabasag din kaagad. Biglang sinampal ng dragon claw ang Bee-Fairy. Bumagsak sa lupa ang Bee-Fairy sa isang hiyawan. Isang bahid ng dugo ang nagwisik sa hangin. Sister Jeer. Naantig si Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na tatayo sa harapan niya ang Bee-Fairy. Evil Beast, galit na galit si Yang Yiyo at nilaslas ng espada. Kabanata 1729, Kirin Origin Daw or Goes Crazy. Isang espada ang inihampas at damapo sa Green Dragon, na yumanig lamang sa katawan ng dragon, at hindi maganda ang epekto. Sa isang iglap, dumating ang ganting atake ng Green Dragon, at iniwas nito ang buntot at diretsyong lumapit. Ang bilis ay napakabilis na nagdulot ito ng pagbaluktot sa espasyo. Malinaw na nakita ito ni Yang Yiyo ngunit naramdaman niyang hindi niya ito maiiwasan. Inipon lang niya ang lahat ng lakas niya sa dragon-slaying sword at biglang tinadtad ang buntot ng Green Dragon. Boom! Pagkatapos ng isang malakas na putok, naramdaman na lang ni Yang Yiyo na tumama siya sa isang bundok, at ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay halos dumulas sa kanyang kamay. Ang napakalaking kapangyarihan ay direktang ipinadala sa Donghuang Bell, na naging sanhi ng pagyanig ng Donghuang Bell at gumawa ng basag na tunog. Sa pagkakataong ito, ang pagtatanggol sa Donghuang Bell ay itinuturing na walang silbi. Ngunit si Yang Yiyo mismo ay hindi nasugatan. Pinatutunayan ang lakas ng depensa ng Donghuang Bell. Oo naman, ang depensa ng Donghuang Bell ay agad na nawala, ngunit naisip ni Yang Yiyo na ito ay napakahusay na.
Alam mo, ito ay isang direktang pagtutol sa pag-atake ng Green Dragon, na hindi madali. Ang kasalukuyang Green Dragon ay tiyak na may kapangyarihan ng isang 6th-turn loose immortal. Bilang isang cultivator na naabot na ang great perfection of the Ascension Realm, ipinagmamalaki niya na makayanan niya ang pag-atake ng Green Dragon. Bagamat nilabanan niya ang pag-atake ng Green Dragon, si Yang Yiyu ay hindi nag-relax, sa halip ay itinuring ito bilang isang mabigat na kaaway. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, ang maliit na phoenix ay sumipol at nagluwa ng lilang apoy upang sunugin ang Green Dragon, iniiwasan ang panganib na tugisin ng Green Dragon. Boom! Sa isang dagandong, nagbanggaan ang berdeng hangin mula sa bibig ng Green Dragon at ang apoy ng maliit na phoenix. Sa ilang sandali, ito ay isang pagkapatas. Mula sa malayo, bumangga ang lilang apoy mula sa bibig ng maliit na phoenix sa berdeng hangin na iniluwa ng Green Dragon, at ang lila at berde ay nagharap sa isa't isa, na nagsimula ng isang kompetisyon. Alam ni Yang Yiyu na ang maliit na phoenix ay lumalaban na ng husto, at binigyan siya nito ng pagkakataong umatake. How dare he delay at this time? Siya ay umungal, tumalon at tumakbo diretso sa Green Dragon. Sa sandaling ito, muling hamampas ang dragon, itinawag ang buntot nito at hinampas si Yang Yiyu. Sa oras na ito, malamig nang umuso si Yang Yian, paano ako makakaranas ng parehong pagkawala ng 2 beses? Pagkatapos sabihin ito, pinaandar ni Yang Yian ang makukulay na damit na kayamanan sa kanyang katawan. Pagkatapos ng isang flash ng makulay na liwanag, nawala siya sa lugar. Inactivate ni Yang Yian ang invisibility function ng mga makukulay na treasure clothes. Hindi niya ito ginamit noon dahil wala siyang pagkakataon, at alam niyang ang invisibility function ng mga makukulay na treasure clothes ay nangangailangan ng mahimalang epekto. Sa oras na ito, ang maliit na phoenix ang lumikha ng pagkakataon para sa kanya. Siyempre, sa pag-atake ng Bee Fairy at ng kanyang sarili, makakaapekto rin ito sa berdeng dragon sa ilang lawak. Ang hininga ng dragon, sa katunayan, ay napakadaling dumura, ngunit ito ay may presyo. Nilabanan ng engkanto ng bubuyog ang unang alon ng hininga ng dragon at malubhang nasugatan. Binayaran niya ang presyo at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang pangalawang alon. Ang dalawang hininga ng Dragon Breath ay natural na hindi magiging komportable sa dragon. Ito ay pinakaangkop upang i-activate ang invisibility kakayahan ng mga makukulay na damit na kayamanan sa oras na ito. Nang mawala si Yang Yian, napalampas ang pag-atake ng berdeng dragon sa buntot ng dragon, at may bakas ng gulat sa kanyang malakopper na mga mata. Natural na naramdaman ng Green Dragon ang pagkawala ng lahat ng aura ni Yang Yiu, nakakaiba. Nang hinahanap ang lokasyon ni Yang Yiu, wala siyang nakita pagkatapos ng suntok. Medyo nataranta ang Green Dragon sa sandaling ito. Pakiramdam niya ay may mali, bigla niyang pinalaki ang kompetisyon sa pagitan ng berdeng enerhiya at apoy ng maliit na phoenix, sinusubukang ibalik ang maliit na phoenix at hanapin ang pag-iral ni Yang Yiu. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ng Green Dragon ang isang bakas ng pagbabago-bago ng espiritual na kapangyarihan sa itaas ng kanyang ulo, at agad na nabigla. Nang gusto niyang umatras at iwasan ito, nalaman niyang huli na ang lahat. Ang boses ni Yang Yiu ay umalangaw sa kanyang mga tainga, break and cut. Puff! Lumitaw ang figure ni Yang Yiu sa itaas ng ulo ng berdeng dragon, at biglang sinaksak ang isang espada sa noo. Sa isang puff, ang karamihan sa Dragon Slaying Sword ay tumusok sa pagitan ng dalawang sungay sa ulo ng Green Dragon. Ito ay isang mahinang punto, o isang patay na punto. Ang matanda ang nagsabi sa kanya nang kumilos siya ngayon, humihiling sa kanya na ay tato ang patay na punto sa pagitan ng dalawang bola-bola sa ulo ng Green Dragon. Oo naman, nagtagumpay siya sa isang welga. Siyempre, alam ni Yang Yiu na kung hindi dahil sa invisibility na kakayahan ng 7 kulay na damit na kayamanan, mahirap sabihin kung magtatagumpay ang pag-ataking ito kung tahimik siyang lumipad sa tuktok ng ulo ng berdeng dragon. Sa sumunod na sandali, tumili ang berdeng dragon. Tuwang-tuwa si Yang Yiu at naisip niya, sa wakas ay binigyan ko ng matinding suntok ang masamang hayop na ito. Tingnan natin kung kaya mo pa bang maging mayabang. Gayunpaman, ang pag-unlad ng mga bagay ay madalas na nagiging kalungkutan mula sa matinding kaligayahan. Nang magtagumpay si Yang Yiu sa kanyang pag-atake at masaya lang sa kanyang puso, nakita niya na ang dalawang sungay sa tuktok ng ulo ng berdeng dragon, o isang pares ng mga meatball, ay biglang nagbuga ng dalawang malalaking puting ilaw. Sa pangunawa ni Yang Yiu, ang dalawang malalaking puting ilaw na ito, isang yin at isang yang, ay nagdadala ng walang kapantay na aura ng kapangyarihan, na nagpang-inig kay Yang Yiu. Sa bilis ng kidlat, 2 beses silang tumama sa katawan ni Yang Yiu. Ang isa ay dumiretso sa dagat ng kamalayan, dala ang isang madilim at masamang espiritu. Dumiretso ang isa sa dantian, dala-dala ang nakakapasong mainit na hangin, at pakiramdam niya ay parang sinilaban ng apoy ang kanyang katawan. Napasigaw si Yang Yian at nahulog mula sa ulo ng Green Dragon.
Sa sandaling ito, naramdaman niyang mamamatay na siya matapos ang kapangyarihan mula sa dalawang sungay ng Green Dragon ay sumugod sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng kanyang buong katawan ay nasa kaguluhan sa oras na ito, at nag-ambala ng dalawang kapangyarihang ito. Bukod dito, nahirapan si Yang Yian na labanan ang dalawang kapangyarihang ito. Sa oras na ito, maaari lamang siyang matamba, nahulog mula sa taas na daan-daang metro, ngunit wala siyang paraan upang makontrol ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Kung siya ay nahulog, siya ay baldado at malubhang masugatan kung hindi siya mamamatay. Ang susi ay sa ilalim ng epekto ng puwersang ito, si Yang Yian ay nasugatan sa loob at labas, at dalawang butas ng dugo ang direktang tinusok ng dalawang puwersang ito sa kanyang katawan. Nabasag ang malalaking piraso ng meridian sa kanyang katawan. Nagsusuka siya ng dugo. Tapos na, Maldita, bakit hindi ka kumilos? Sigaw ni Yang Yian kay Master Yun Changxi sa kanyang puso. Hindi ako mamamatay, teka. Pagkatapos ay narinig niya ang tinig ng matanda sa kanyang isipan. Naintindihan niya ang sinabi ng matanda nang matapos itong magsalita. Galit na galit si Yang Yian kaya gusto niyang sampein. Mukhang walang pakialam ang matandang ito. Pero naguguluhan din siya. Ang tono ng matanda ay tila. Nang naisip niya ito ngayon, naramdaman niyang nagbago ang dagat ng kanyang kamalayan, at nagliwanag ang mga mata ni Yang Yian. Ngunit nang matagpuan niya na isa pang kapangyarihan ng Qingjiao ang sumugod sa kanyang dagat ng kamalayan at dumiretso sa kanyang kaluluwa, isang 3 pulgadang haba na lilang liwanag ang bumangon. Pinagmulan ng kilin. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yian kung bakit hindi nagmamadali ang matanda sa oras na ito, at siya mismo ay nakalimutan na may kapangyarihang kilin origin sa kanyang katawan. Ang maliit na kilin origin power na ito ay ibinigay sa kanya ng kilin soul sa gate ng Qin Emperor's Mausoleum o ng God Cemetery sa kanyang bayang Kinulakan sa Earth, na sinasabi na ito ay upang pasalamatan siya sa paghahanap sa kilin Yuduzi. Nang mga oras na iyon, diretso ito sa kanyang noo at pumasok sa dagat ng kamalayan. Hindi na ito muling isinara, at nakalimutan ito ni Yang Yian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay sumabog sa sandaling ito. Sa kanyang mga mata nakapikit, nakita niya na pagkatapos ng kapangyarihan ng pinagmulan ng kilin sa dagat ng kamalayan ay lumiwanag ng maliwanag, ang kapangyarihan ng Green Dragon ay direktang sumangga ng kapangyarihan ng pinagmulan ng kilin, tulad ng isang patak ng tubig na dumampi sa isang apoy. Ang kapangyarihan ng pinagmulan ng kilin ay mukhang maliit lamang ng 3 pulgada, ngunit nang pumutok ang lilang liwanag, ito ay mabilis na lumabas mula sa dagat ng kamalayan, nagniningning sa loob at labas ng katawan. Kasabay nito, ang isa pang kapangyarihan ng Green Dragon sa dantian ay sumangga ng lilang liwanag ng kilin at nawala. Ang krisis ng buhay at kamatayan ngayon ay agad na nalantad. Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yiu ang mahabang sipol ni Daor sa kanyang mga tainga, G. Pagtingin sa paligid, si Daor ang nag-transform, ang mga ginintoang pakpak sa likod niya ay kumalat, at ang mga matutulis na kuko ay kumikislap ng liwanag, naging isang gininto ang liwanag, at bumuga sa ulo ng Green Dragon. Ikanaway ni Daor ang kanyang matutulis na kuko sa ulo ng Green Dragon at iwinagayway ang mga ito. Tuloy-tuloy ang pagsigaw ng Green Dragon. Ang Dragon Slaying Sword ni Yang Yiu ay nakatusok sa ulo nito, na medyo nakamamatay na, ngunit ngayon ay direktang inabuso ito ni Daor. Si Daor ay naging isang gintong liwanag at kumislap sa buong katawan ng Berdeng Dragon. Saan man siya dumaan, tumalsik ang kaliskis at baluti sa katawan ng Berdeng Dragon, at nahulog ang malalaking piraso ng laman at dugo. Sa katunayan, wala talagang dugo, isang madilim na berdeng kulay. Bang! Ang Berdeng Dragon ay nahulog mula sa isang mataas na altitude sa lupa, gumawa ng isang malakas na putok, niyanig ang buong lupa. Sa oras na ito, si Yang Yiu ay natigilan. Matapos ang mga sugat sa kanyang katawan ay naliwanagan ng liwanag ng pinanggalingan ng kilin, mabilis silang nakabawi. Panay ang bagsak niya sa lupa. Pagtingin sa paligid, si Daor ay gumawa ng galit na tili, halos magtagal sa Berdeng Dragon. Pinanood ni Yang Yiu si Daor na naglalabas ng kanyang galit at pinahihirapan ang Berdeng Dragon. Lihim siyang natuwa sa kanyang puso, at namamangha rin na tila lumalakas ang mga kuko ni Daor. Kung gaano kalakas ang katawan ng Berdeng Dragon, wala siyang ideya. Hindi ito masusunog ng lilang apoy ng maliit na phoenix, at walang silbi para sa kanya na tagteran ito gamit ang Dragon Slaying Sword. Kung hindi dahil sa palihim na pag-atake sa patay na bahagi ng ulo, hindi niya mababasag ang katawan ng Berdeng Dragon. Ngunit sa sandaling ito, sa ilalim ng mga kuko ni Daor, ang katawan ng Berdeng Dragon ay naputol na kasing dali ng tofu. Masasabi lamang na si Daor ay napakabangis pagkatapos niyang magalit. Kabanata 1730, ang ganap na magkaibang Diyos Emperador Jiang Dayin. Kamang Dawist, iligtas mo kami, kumbinsido kami. Habang si Daor ay nagpapakita ng kanyang banal na kapangyarihan, ang Berdeng Dragon ay humingi ng awa. Parang isang lalaki at isang babae ang tunog, at malinaw na sila ay isang lalaki at isang babaeng berdeng ahas.
Xiang, tumigil ka. Ngumiti si Yang Yian at hiniling na huminto si Daor. Halata namang kumbinsido ang berdeng dragon sa pang-aabuso. Tumili. Si Daor ay parang isang general na nanalo sa isang labanan. Pagkatapos huminto, tumalon siya sa balikat ni Yang Yian. Ang kanyang katawan ay bumalik sa laki ng isang bahay pusa, at ang kanyang malalaking bilog na mga mata ay sobrang cute. Kung hindi lang ngayon lang nasaksihan ang bangis ni Daor, sinong mag-aakala na ang cute na batang ito ay may kakayahang pumatay ng dragon? Maaari ba niyang ganap na abusuhin ang Shishi God, isa sa mga guardian god sa ilalim ng upuan ng Nine-Tailed Heavenly Emperor? Kahit na siya ay isang inapo ng Shishi God, siya ay napakalakas din. Sina Yang Yian, Feng Xian, at Xiao Fengwang ay dumanas ng malaking pagkawala sa kanyang mga kamay. Bagamat si Daor ay isang kaaway na dumating mamaya, kailangang aminin na si Daor ay talagang malakas na ngayon. Alam ni Yang Yian na ang mga kuko ni Daor ay makapangyarihan mula sa unang pagkakataon na ipinakita ni Daor ang kanyang matutulis na mga kuko. Sa patuloy na pag-evolve ni Daor, ang kanyang mga kuko ay higit na nalampasan ang maraming magic na armas sa mundo. Lalo na sa huling pagkakataon sa Blue Heart Fairy King Garden, inilagay si Daor sa yinyang revival formation ng Bee-Fairy at ng Six-Eared Macaque, na hindi lamang nagpanumbalik ng Demon Peel ni Daor, ngunit gumawa din ng ebolusyon. Sa orihinal, hindi kailanman naisip ni Yang Yian kung gaano kalakas si Daor, ngunit ngayon ay isang tunay na karanasan. Ngayon si Daor ay lumaki na kasama niya ng walang malay. Ito ay isang masayang kaganapan. Ang isang pares ng mga kuko ay hindi lamang maaaring masira ang lahat ng mahihirap na bagay sa mundo, ngunit unti-unti ring magpakita ng iba pang mga talento. Ang mga pakpak na lumalaki sa likod ay nagpapakita na si Daor ay nagsimula sa landas ng lumilipad na Diyos na si Martin sa bibig ng matanda. Siyempre, alam ni Yang Yian na ang pinakadakilang talento ni Daor ay ang treasure hunting. Siya ay likas na sensitibo sa mga likas na kayamanan ng mundo, na siyang pinagtutuunan ng talento ni Daor. Ngunit ngayon ay tila hindi masama ang halaga ng martial arts ni Daor. Sa hinaharap, si Daor, naniniwala si Yang Yian, ay lalakas at lalakas lamang. Isang araw, si Daor ay tunay na magiging nangungunang hayop sa mundo na sinabi ng matanda ang lumilipad na banal na Martin. Ngayon ay ipinakita na nito ang gilid nito. Si Yang Yiyo ay puno ng mga inaasahan para kay Daor. Maging ang Bee-Fairy ay nagulat nang makita niya ang cute na hitsura ni Daor na nakasquat sa balikat ni Yang Yiyo. Alam niya kung gaano kalakas ang depensa at lakas ng Green Dragon. Ngunit ngayon, si Daor, na mukhang cute at kaibig-ibig sa balikat ni Yang Yiyo, ay lubos niyang inabuso. Ang paglusot sa depensa ng Green Dragon ay kasing dali ng pagputol ng tofu. Sa simula, itinuring lamang ng Bee-Fairy si Daor bilang isang espiritual na alagang pinalaki ni Yang Yiyo. Wala itong combat power at katuwaan lang. Ngunit ngayon alam na ni Feng Xian na siya ay nagkamali. Wala sa mga tao sa paligid ni Yang Yiyo ang madaling pakitunguhan. Lahat sila ay mas malakas kaysa sa iba. Ang maliit na phoenix ay ganito, at si Daor ay higit pa ngayon. Napabuntong hininga talaga ito sa puso niya. Iniisip ang eksenang inaabuso ni Daor ang Green Dragon ngayon, kinilig ang Bee-Fairy. Hindi alam ni Yang Yian kung ano ang iniisip ng Bee-Fairy. Sa sandaling ito, nakatutok lang ang mga mata niya sa Green Dragon. Ang Green Dragon, na binugbog ni Daor, ay humingi ng awa, at isang berdeng ilaw ang kumislap sa buong katawan nito. Tulad ng mga inapo ng Water God dati, naging Green Divine Bead ito. Ngumisi si Yang, iwinagayway ang kanyang kamay para kunin ang berdeng Divine Bead, at tumingin sa loob. May dalawang berdeng ahas na lumalangoy sa loob. Sa sandaling ito, ang hangin sa kanilang paligid ay umiikot, at ang lugar kung saan sila ay nagsimulang magbago. Sa isang kisap mata, nawala ang walang katapusang libingan, at napalitan ng walang laman na bulwagan. Sa oras na ito, naunawaan ni Yang Yian na ang totoong She-Corp's God Point Hall ay lumitaw. Ang mga nakaraang daigdig na iyon ay dapat na binubuo ng mahika. Nang ang She-Corp's God ay naging isang banal na butil, ang lahat ng kapangyarihan ay natural na nawala, na nagpapakita ng orihinal na anyo ng bulwagan. Pagkatapos, sa berdeng ilaw, lumitaw ang isang portal. 3 berdeng sinag ang lumipad palabas. Sa pagkakataong ito, hindi kumilos ang Bee-Fairy, at mas kalmado. Ikinumpas ni Yang Yian ang kanyang kamay at hinawakan ito sa kanyang kamay. Mayroon ding 3 batong diwata na kasing laki ng kamao ng isang sanggol, at puno ng hininga ng kahoy ang mga ito. Sa tingin ko sila ay dapat na mga kahoy na engkanto bato. Katulad ng nakaraang paraan ng pamamahagi, nagbigay si Yang Yian ng isang fairy stone sa Bee-Fairy. Sa pagkakataong ito, mahinahon itong tinanggap ng Bee-Fairy nang walang anumang pagtanggi. Ang pangalawang batong engkanto, ginantimpalaan ni Yang Yian si Daor. Sa pagkakataong ito, si Daor ay itinuturing na gumawa ng unang kontribusyon, syempre, lahat ay nag-ambag.
Tungkol naman sa ikatlong batong engkanto, ibinigay ito ni Yang Yian sa maliit na phoenix, ngunit umiling ang maliit na phoenix at sinabing, "Kapatid, itago mo ito. Ang batong engkanto na gawa sa kahoy ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa akin. Okay, pagkatapos ay itatago ko ito." Lahat sila ay miyembro ng pamilya, kaya hindi magalang si Yang Yian. Matapos ang pamamahagi ng mga benepisyo, sinulyapan ni Yang Yian ang Di-Fairy at nanguna sa paghakbang sa berdeng portal. Ayon sa mga inapo ng Water God, ang tatlong Guardian God ng Nine-Tailed Immortal Palace ay may tatlong templo. Ngayong nalampasan na nila ang Water God Temple at ang She Corpse Temple, mayroon pa ring huling templong natitira ang God Emperor Jiang Temple. Pagkatapos lamang talunin ang tatlong Diyos na tagapag-alaga at kolektahin ang tatlong Diyos na tagapag-alaga ay makapasok ang isa sa Heavenly Fox Hall. Ito ang ubod ng paglalakbay na ito. Ngayon ay naglalakad sa portal na ito na may biglaang berdeng ilaw, ito ay dapat na ang God Emperor Jiang Hall. Ang lugar kung nasaan ang ikatlong Diyos na tagapag-alaga. Para naman sa ikatlong Diyos na tagapag-alaga, alam ni Yang Yiu at Feng Xian na ang huli ay tinatawag na God Emperor Jiang, na may dilaw na balat, isang katawan na kasing pula ng apoy, 6 na paa, 4 na pakpak, at bihasa sa pagkanta at pagsayaw. Hindi malinaw kung ano ang kaya niya at kung ano ang hitsura niya. Malalaman ang lahat pagkapasok. Sa susunod na sandali, dumaan sila sa Green Light Portal at nakarating sa ibang mundo. Ang lugar na ito ay hindi pa rin ang hitsura ng isang bulwagan, ngunit din ang hitsura ng isang mundo, ngunit ito ay ganap na naiiba mula sa tahimik na mundo ng tubig ng Water God Temple at ang Panic Grave World ng Corpse God Temple. Ang nakaraang dalawang mundo ay itinuturing na madilim, ngunit ang mundong ito ay maaraw, asol na langit at puting ulap, isang mundo ng mga huni ng ibon at mga bulaklak. Sa sandaling lumitaw sila, nakita nila ang isang lugar na puno ng mga bulaklak, isang dagat ng mga bulaklak na hindi makikita sa isang sulyap. Nasa maling lugar ba tayo? Ungol ni Yang Yiu. Totoo naman na hindi ako sanay. Nagsalita din ang Di-Fairy. Ang mundo ng unang dalawang bulwagan ay tahimik at madilim, habang ang mundong ito ay puno ng sigla, tulad ng isang fairyland. Ang agwat sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ay masyadong malaki, at talagang mahirap ibagay. May mga insekto at mga ibon na huni sa di-kalayuan, na nakakapagpapahinga sa mga tao. Ang mga alon ng halimuyak ng bulaklak ay inanod sa simoy ng hangin, na nakakapreskong. Para kay Yang Yiu at sa iba pa na kagagaling lang sa madilim at nakapanlulumong mundo, hindi nila maiwasang huminga ng sakam pagkarating dito. Ngunit sa sandaling ito, isang kaakit-akit na halakhak na parang pilak na kampana ang tumunog, hihihi. Ikinalulungkot ko ang hindi pagtanggap sa iyo, aking mga kagalang-galang na panauhin. Dahil nandito ka, bakit hindi ka pumunta sa aking hamak na tahanan upang makipag-chat? Hihihi. Nang bumagsak ang boses na ito, ang dagat ng mga bulaklak sa ilalim ng kanilang mga paa ay automatikong nahati, na nagpapakita ng isang bluestone na landas na umaabot hanggang sa harapan. Tumingin si Yang Yiu at ang Di-Fairy, at daan-daang metro ang layo, isang sinaunang patio ang lumitaw sa isang punto, tulad ng isang pagpipinta. Nagpapanggap na multo, Sister Jeer, pumunta tayo at tingnan. Sabi ni Yang Yiu sa Di-Fairy. Mag-ingat. Kahit na sila ay mga inapo ng sinaunang panahon, hindi sila simpleng tao. Nakarating na tayo sa huling bulwagan. Huwag hayaang may mangyaring masama. Mahinahong sabi ni Di-Fairy. Okay, let's go. Matapos tumanggo si Yang Yian, hinailan niya pataas ang maliit na phoenix, pinatong si Daor sa kanyang mga balikat, at naglakad na magkatabi kasama si Di-Fairy patungo sa maliit na patio sa di-kalayuan. Hindi naman kalayuan ang distansya, ngunit maingat silang naglakad. Makalipas ang 10 minuto, nakarating na sila sa harap ng gate ng maliit na looban. Nakita ni Di-Fairy ang plaque sa gate at bamulong, Divine Emperor Jiang Residence. Huwala. Pagkababa ng boses ni Di-Fairy, automatikong bumukas ang gate. Ang kaakit-akit na boses ay nagmula sa loob, mga mahal na bisita, mangyaring pumasok. Matagal na akong naghihintay. Tanging boses lang ang narinig, ngunit hindi nakita ang tao. Terena, gusto kong makita kung anong mga pamamaraan mayroon itong Divine Emperor Jiang Protector. Malamig na bamantong hininga si Yang Yian at pumasok sa maliit na patio. Ang patio ay puno ng iba't ibang mga bulaklak, at ang mga bulaklak ay namumukadkad ng husto, ngunit walang sinumang makikilala ni Yang Yian. Ilang dosenang metro ang layo, may pavilion. Nakatalikod sa kanila ang isang babaeng nakabulaklak na damit, na may gukon sa harapan niya. Hinarap ni Yang Yiu at Feng Xian ang isa't isa at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa kanila. Pinakilos nila ang lahat ng kanilang lakas at handang umatake anumang oras. Pagdating dito, hindi na sila nagpapahinga. Xian Dijiang, tama. Ang huling tagapag-alaga ng Nine-Tailed Immortal Palace. Maaari mong gamitin ang anumang paraan na mayroon ka, o maaari kang automatikong mag-transform sa isang divine being.
Si Yang Yiyo at Feng Xian ay nakatayo sa labas ng pavilion at direktang nagsalita. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.